Pareho kaming sinungaling ng asawa ko. 79 na beses niya akong niloko. Sabi niya wala raw silang ginagawang masama ng best friend ko. Pero matagal na pala silang mailihim na relasyon at nangyari na ang lahat. Habang ako isang beses ko lang siyang niloko. Niloko ko siyang pirmahan ang divorce papers namin. Ngayon ang pinakahuling araw ng cooling off period ng divorce namin. At ito rin ang araw ng paglipad ko papuntang New York para magpalakas ng pagbubuntis ko. 3 oras na lang ang natitira. Isusulat ko na ang pinakahuling sulat ko para sa kanya. Mahal. Gusto mo akong ilayo. Para magpakasal kayo ng best friend ko. Alam ko na ang lahat ng iyan. 2 oras na lang ang natitira. Pinunit ko na ang lahat ng mga litrato naming dalawa. At itinapon ko ang lahat ng iyon sa basurahan. 1 oras na lang ang natitira. Naayos ko na ang lahat ng mga gamit ko. At sumakay na ako sa eroplano palabas ng bansa. Noong una inayos niya ang lahat, para manganak ako sa New York Presbyterian Hospital. Akala ko pa naman dahil iyon sa pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Hanggang sa dalhan ko siya ng mainit na gatas sa study room. At hindi sinasadyang marinig ko ang pakikipag-usap niya sa telepono. Ayos na ang flight at ang ospital niya. Siguradong hindi siya makakabalik para sa kasal natin sa susunod na linggo. Jing Chuan, napakabuti sa atin ni Jingjing. Niloko natin siyang manganak sa ibang bansa. Paano kung malaman niya ang totoo at hindi niya makayanan? Hindi niya iyon malalaman. Kayong dalawa ay pareho kong aalagaan at mamahalin. Nag-transfer na ako ng 5 milyon sa card niya. At ipapangalan ko pa sa kanya ang villa sa may silangan ng lungsod. Sapat na iyon para mapanatag siyang manganak doon. Kalmado kong itinapon ang gata sa lababo. At ginawa ko ang gusto nila, lumipad ako papuntang New York. Sumabay sa agos ng tubig ang puting gatas. Umikot ito hanggang sa tuluyang mawala ng walang natitira. Parang yung pagmamahal ko kay Lu Jingchuan sa loob ng 7 taon. Ni katiting walang natira. Kumuha ako ng tissue para punasan ang mga kamay ko. Lumapit ako sa salamin at tiningnan ang lumalaki kong tiyan. Huminga ako ng malalim ng 2 beses at pilit kong pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa aking mga mata. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto. Binuksan ko ang kabinet at sinimulang ayusin ang aking maleta. Sobrang dahan-dahan ang galaw ko. Sa takot na maabala ang 2 nagmamahalan kuno sa kabilang kwarto. Ginagamit nila ang dahilan na para raw ito sa kabutihan ko. Pinaplano kung saan ako pupunta. Para makapagbigay espasyo sa kasal nila. Umilaw ang screen ng cellphone ko. Mensahe iyon mula sa ahente ng lupa na si Mang Wang. Ate Jing, yung 2 apartment mo sa sentro ng syudad. May bayar na nagkagusto at babayaran ng buo. Pero gusto nilang bawasan ng 10% ang presyo. Ayos lang po ba sa inyo? Ipagbili mo na kung mas mabilis mas mabuti. Ipasok mo na lang ang pera ng direkta sa account ko. Pati na rin ang 5 milyon na binigay sa akin ni Lu Jingchuan. At yung rest house na ipinangalan sa akin. Lahat yun ay minadali kong ibenta. Binuksan ko ang laptop ko at nag-login sa stock trading account ko. Yung hawak kong shares sa kumpanya ni Lu, na nasa 15%. Ibinigay niya ito sa akin noong nagsisimula pa lang kami ni Lu Jingchuan sa negosyo. Unti-unti kong ibinenta ang shares nang walang nakakapansin. At lahat ng pera ay ipinasok sa account na binuksan ko sa Switzerland. May narinig akong mga yabag sa labas ng pinto. Agad kong isinara ang laptop ko. At mabilis na kinuha ang isang libro tungkol sa pag-aalaga ng bata sa tabi ng kama. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lu Jingchuan habang may hawak na baso. Pagkakita niya sa akin ay bahagyang kumunot ang noo niya. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Mahal. Bakit gising ka pa? Bawal magpuyat ang buntis. Akmang hahawakan niya ang tiyan ko. Pero umiwas ako nang hindi sinasadya. Napatigil ang kamay niya sa ere. Pasensya na sa paghihirap mo. Pagdating mo sa New York, nandoon ang mga pinakamagaling na doktor. Talaga bang hindi ka makakasama sa akin next week? Ito na sana ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa kanya. Napabuntong hininga si Lu Jingchuan. At nagsinungaling ng walang kakapigpigil. Hay! Nasa kritikal na yugto ngayon yung proyekto sa West City. Araw-araw nakabantay yung mga investor. Hindi talaga ako makaalis dun. Pagkatapos ng proyekto, lilipad agad ako dyan para samahan ka sa panganganak mo. Habang sinasabi niya iyon, walang malay niyang kinukuskus ng kanang kamay yung kalingkingan ng kaliwang kamay niya. Ito yung nakasanayan niyang gawin kapag nagsisinungaling siya at inuusig ng konsensya. Pumikit ako at ngumiti. Sige, unahin mo ang trabaho. Huwag masyadong magpakapagod. Inayos niya yung kumot ko. At pinatay ang ilaw. Matulog ka na ng maaga. Pagkasara ng pinto. Kinuha ko yung cellphone ko sa dilim. Binuksan ko ang isang naka-encrypt na email. Sa inbox ko nakita ang isang mensahe galing sa sikat na St. John sa New York. Na kumpirmasyon mula sa kanilang maternity center. Nagpabook ulit ako. Sa eksklusibo at mamahaling maternity center na ito. Tungkol naman sa kasal ni Lu Jingchuan at Lin Xiaoya. Hindi ko lang sila basta pagbibigyan. Bibigyan ko rin sila ng isang malaking regalo na hindi nila makakalimutan habang buhay. Kinaumagahan, pumunta ako sa opisina para turnover ang trabaho ko. Nakaupo si Lin Xiaoya sa pwesto ko. Nakayuko siya at binabasa ang tungkol sa Lu Group. Pinakamalaking proyekto ngayong taon. Ang proyektong Blue Ocean Resort.
Para sa proyektong ito, nagpuyat ako ng 3 buwan kahit malaki na ang tiyan ko. At 15 beses na inulit ang plano. Jingjing, bakit ka nandito? Di ba ang sabi ni Jing Chuan, na magpahinga ka na lang daw sa bahay para sa panganganak mo? Tumakbo siya palapit para hawakan ang braso ko. Pero madali akong umiwas. May mga kailangan pa kasi akong eye turnover. Kaya andito ako para tapusin yun. Naglakad ako papunta sa desk ko. At hinablot yung mug na hawak niya. Tinapon ko agad sa basurahan sa tabi. Natigilan si Lin Xiaoya. Pasensya na. Medyo maselan kasi ako ngayong buntis ako. Ayokong gumamit ng gamit na nahawakan na ng iba. Nagbago ang timpla ng mukha niya. Pero agad siyang bumalik sa pagiging paawa epek. Sorry talaga, Jingjing. Hindi ko napansin. Sabi kasi ni Jing Chuan pupunta ka na daw ng New York. Kaya pinapaaral na niya sa akin ang Blue Ocean Project. Para daw hindi maantala ang trabaho. Ang galing naman talaga magplano ni Lu Jing Chuan. Pilit na inaagaw ang pinaghirapan ko. Para ipamigay sa pinakamamahal niya para lang magpabida. Mahal. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang mag-alala? Bakit ka pa pumunta rito sa opisina? Mabilis na lumapit si Lu Jing Chuan at inakbayan ako. Tinabig ko ang kamay niya. Ako lang ang may alam ng pinakamahalagang datos ng Blue Ocean Project. Kung hindi ko ito maituturo ng maayos, hindi ako aalis ng panatag. Di ba puro admin lang ang ginagawa ni Xiaoya noon? Hindi pa siya nakakahawak ng ganito kalaking proyekto. Kakayanin ba niya? Naiiyak na kinagat ni Lin Xiaoya ang labi niya. At tumingin kay Lu Jing Chuan. Tumikim si Lu Jing Chuan. Malaki na ang in-improve ni Xiaoya ngayon. At may buong team naman na susuporta sa kanya. Kaya walang magiging problema. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang bata sa sinapupunan mo. Ipaubaya mo na sa amin ang lahat. Sa amin. Ang dulas nilang sabihin ang salitang yon. Tumango ako. Binuksan ko ang laptop. Gumugol ako ng 2 oras. Para ihanda ang mababaw na detalye ng Blue Ocean Project. At ibigay itong lahat kay Lin Xiaoya. Akala niya kapag kinuha niya ang proyektong ito, sisikat na siya rito sa kumpanya. Kung wala ang pinakamahalagang datos ko, hindi andar ang Blue Ocean Project. Sa loob ng 1 buwan guguho ang lahat. Pagkatapos ng turnover, iniligpit ko ang mga personal na gamit ko at inilagay sa karton. Nagpresenta si Lu Jing Chuan na ihatid ako pa uwi. Jingjing, masama ba ang loob mo ngayon? Sumandal ako sa upuan. Habang pinapanood ang nagmamadaling tanawin sa labas ng bintana, ginamit niya ang isang kamay para hawakan ang kamay ko. Huwag kang matakot. Naayos ko na ang ospital pati na ang maternity center. Yung pinakamaganda para sa'yo. Sa susunod na Lunes ka nalilipad. Ipapahatid kita kay Mang Chen sa airport. Kumpara sa araw ng kasal nila, saktong napaaga ito ng 3 araw. Binawi ko ang kamay ko. Habang hinihimas ang tiyan ko. Sige, susundin kita. Pagka-uwi sa bahay, nagdahilan akong pagod na ako. Dumiretso ako sa kwarto at nilock ang pinto. Kinuha ko ang bagong biling SIM card. At tinawagan si Mang Wang. Ate Jing. Nagbayad na po ang bumili sa 2 bahay. Ita-transfer ko na po ngayon sa account na ibinigay nyo. CJ, yung villa naman sa East Area. Ihanap mo ng bibili. Ibenta mo ng 20% mas mababa sa market price. Kung tatapusin ko na rin lang ang lahat, dapat linisin ko na ng tuluyan. Pagkababa ko ng tawag, may nag-pop up na calendar reminder sa phone ko. Araw pala ng groundbreaking para sa Phase 1 ng Blue Ocean Project. Na nagkataon ding araw ng kasal ni Lu Jing Chuan at Lin Xiaoya. Mismong sa araw din na iyon. Double celebration kumbaga. Hindi ko lang alam kung pagdating ng araw na iyon, iiyak ba si Lu Jing Chuan o tatawa. 3 araw na lang bago ang flight ko pa New York. Dumating si Lin Xiaoya sa bahay na may bitbit na malaking kahon ng bird's nest. Pamilyar na pamilyar siyang nagpalit ng tsinelas. Naakala mo siya ang totoong senyora ng bahay na ito. Jingjing. Pinapunta pa talaga ako ni Jing Chuan sa Hong Kong. Para dalhan ka nitong espesyal na bird's nest. Tiningnan ko ang magandang kahon ng bird's nest na iyon. At napangisi na lang ako ng mapakla sa isip ko. Allergic ako sa bird's nest na yung buntis ako. At alam na alam iyan ni Lu Jing Chuan. Halatang wala na talaga siyang pakialam sa akin. O kaya naman, sinadya talaga ito ni Lin Xiaoya para asarin ako. Ilagay mo na lang dyan. Wala akong ganang kumain ng ganyan ngayon. Malamig kong sinabi. Nagbuntong hininga si Lin Xiaoya. At pinagmasdan ang malaki kong tiyan. Jingjing. Ilang buwan ka ring nagstay sa New York. Kampante ka ba talagang iwan si Jing Chuan mag-isa rito? Bakit naman hindi? Busy siya sa trabaho. Saka nandyan ka naman sa kumpanya para tulungan siya. Mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Lin Xiaoya. Sa bagay, sobrang umaasa na sa akin si Jing Chuan ngayon. Pagkatapos, kinuha niya mula sa tea cabinet ang isang velvet na kahon ng alahas. Wow! Ang ganda naman nitong kwintas na kaliya. Jingjing. Attend kasi ako sa isang mahalagang dinner party next week. Pwede ko bang mahiram ito? Binili iyon ni Lu Jing Chuan nung nag-business trip siya sa Paris last month. Nakita ko iyon. At sabi niya regalo raw niya para sa pagbubuntis ko. Pero ngayon ko lang na-realize, para talaga kay Lin Xiaoya iyon.
Hindi lang siya nakahanap ng tiempo para ibigay sa kanya. Kung gusto mo kunin mo na. Sa iyo na iyan. Talaga ba sobrang salamat ah. Jingjing siguradong matutuwa si Jingchuan. Kapag nalaman niyang napaka-generous mo. At sa harapan ko pa talaga. Isinuot niya ang kwintas sa liig niya. Pag-uwi ni Lu Jingchuan noong gabi nakita niya ang bird's nest. Natigilan siya sandali. Bakit ka bumili nito? Nakaupo lang ako sa hapagkainan at kumakain. Ni hindi man lang ako tumingala. Padala ni Xiaoya. Sabi niya ikaw daw mismo ang nagpabili sa kanya. Medyo nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Lu Jingchuan. Sa sobrang busy ko nakalimutan kong may allergy ka pala dyan. Nagmamalasakit lang din naman si Xiaoya. Huwag mo na siyang masamain. Umupo siya. At nagsimulang ipagkuha ako ng ulam. Pork rib steamed fish at nilagang hipon. Puro mga paborito ko. Nakausap ko na ang mag-aalaga sa'yo pagkapanganak doon sa New York. Isa siyang napakagaling na Chinese auntie. Sobrang sarap niyang magluto ng pagkain para sa mga bagong panganak. Tiningnan ko ang binalatang hipon sa mangkok ko. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Tumayo agad ako at tumakbo sa banyo. At isinuka ko ang lahat hanggang sa manghina ako. Ang kaplastikan at pagkukunwari niyang ito ay nakakadiri ng sobra. Gaano ba kamanhid ang isang tao para makapagpanggap ng ganito kagaling na walang sablay? Nakatayo si Lu Jingchuan sa labas ng pinto ng banyo. At inabutan ako ng isang basong maligamgam na tubig. Sumama ba ang tiyan mo sa nakain mo? Gusto mo bang magpatingin tayo sa ospital? Nagmumug ako. Huwag na nasipa lang ni baby ang sikmura ko. Bumalik ako sa kwarto. At sinimulang ayusin ang mga huling gamit ko. Sumunod sa loob si Lu Jingchuan. Pinanood niya akong mag-impake. At bigla na lang niya akong niyakap mula sa likod. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Medyo paos ang boses niya. Mahal kapag umalis ka. Mamimiss talaga kita ng sobra. Hindi ako lumingon. At malamig lang na sumagot. Kung mamimiss mo ako sumama ka sa akin. Bumitaw si Lu Jingchuan. Tumawa siya ng pilit. Hindi ba't hindi lang talaga ako makaalis ngayon? Kapag natapos na ang pagiging busy ko ngayon, susunduin ko talaga kayong mag-ina pabalik. Susunduin ako, Lu Jingchuan. Hindi na darating ang araw na iyon sa tanang buhay mo. Isang araw bago ang pag-alis ko. Himalang kinansela ni Lu Jingchuan ang morning meeting niya. Para samahan ako sa huling prenatal check-up ko. Napakalusog ng paglaki ng baby. Tingnan mo kung gaano kalakas ang maliliit niyang kamay at paa. Namuo ang mga luha sa mata ni Lu Jingchuan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Mahal tingnan mo. Anak natin ito. Pero sakto ng sandaling iyon. Nag-vibrate ang cellphone niya. Umilaw ang screen. Yun pala. Habang tinitingnan niya ang ultrasound ng sarili niyang anak, ang nasa isip niya ay ang wedding dress ng ibang babae. Paglabas ng ospital, nagdahilan si Lu Jingchuan na may emergency sa opisina. At nagmamadaling umalis, mag-isa akong nagtaksi papuntang bangko. Para ilipat ang mga huling pondo mula sa pagbenta ko ng mga ari-arian. Papunta lahat sa isang offshore account. Kinagabihan, ako mismo ang nagluto. At naghanda ng maraming pagkain sa mesa. Pag-uwi ni Lu Jingchuan, himalang may dala siyang isang baukwet ng mga rosas. Mahal, ingat ka sa biyahe mo ha. Kinuha ko ang mga bulaklak, at inamoy ito. Wala man lang itong amoy. Puro matapang na amoy lang ng plastic wrapper. Sobrang tahimik ng naging hapunan namin. Mukhang ginanahan yata ng sobra si Lu Jingchuan. Nakadalawang mangkok siya ng kanin. At inubos pa niya ang lahat ng spare ribs sa mesa. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa balkonahe para sagutin ang isang tawag. Nakatayo ako sa dilim ng sala. Rinig na rinig ko ang lahat. Yung diamond ring. Eksaktong 10 karat na pinili mo ang kinuha ko. Kumpirmado na rin ang venue. Walang problema. Bukas na bukas. Pagkasakay niya ng eroplano, magsisimula na tayong mag-ayos. Sige na bebe. Pasensya ka na kung nahirapan ka nitong mga nakaraang araw ha. Pangako, ikaw ang magiging pinakamagandang nobya sa kasal natin. Naglakad ako papuntang balkonahe. At binuksan ang pinto. Dali-daling binaba ni Lu Jingchuan ang tawag. Humarap siya at tumingin sa akin. Halatang natataranta. Bakit ka lumabas? Malakas ang hangin dito. Tinitigan ko siya. At tinanong ang huling bagay na gusto kong malaman. Lu Jingchuan, paano kung sabihin kong, ayoko nang pumunta ng New York, pwede bang dito na lang ako sa atin mga anak? Natigilan siya. At may dumaang kaba. At inis sa mga mata niya na pilit niyang tinatago. Tapos, nag-iba ang reaksyon niya at nagkunwaring nag-aalala. Nakabook na ang ospital. Ang doktor, pati ang mag-aalaga sa'yo. Alam mo naman ang sitwasyon ng mga ospital dito, di ba? Paano ako mapapanatag niyan? Makinig ka sa akin. Huwag mong isugal ang kalusugan mo at ng magiging anak natin. Napangiti na lang ako. Siya na mismo ang nagsara ng huling pinto ng pag-asa ko. At nilagyan pa ito ng kandado. CJ! Susundin ko ang gusto mo. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto. At buong gabing hindi makatulog. Kinabukasan ng umaga, naghihintay na sa ibaba si Mang Chen. Binuhat pa ni Lu Jingchuan ang mga bagahe ko pababa. Text mo agad ako pagdating mo doon ha. Mag-ingat ka palagi. Tinitigan ko siya, nang walang pumatak na kahit isang luha. Ikaw rin.
Pagsara ng pinto ng sasakyan, umandar na ang kotse. Hindi na ako lumingon pa kahit isang beses. Lu Jingchuan. Hindi na tayo magkikita pa kailanman. Maayos na lumapag sa New York ang flight ko. Saktong-sakto pa sa pagbuhos ng malamig at walang tigil na ambon. May dalang lamig ang hangin dito sa Manhattan. Kaya medyo malabo ang mga neon lights sa labas ng bintana. Bagay na bagay ang panahon na ito. Hinigpitan ko ang suot kong cashmere coat. At mabilis na naglakad palabas kasabay ng mga tao. Pagdating sa exit, may sumusundo na maihawak na karatula para kay Emret Lu. Lingon ng lingon ang driver habang pilit na hinahanap ako. Tauhan iyon na sadyang inutusan ni Lu Jingchuan para manmanan ako. Ni hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Lumiko ako, at dumiretso sa kabilang direksyon. Sa isang tagong VIP exclusive lane, sa dulo ng daanan, ang inihanda ng St. John Top Maternity Center, na itim na private car ay kanina pa naghihintay. Pagkabukas ng pinto, isang magalang na dayuhang bodyguard, ang nagpayong sa akin ng isang malaking itim na payong. Yumuko ako at sumakay sa loob. Ang komportableng pakiramdam sa mamahaling leather seat, ay agad na nagpawala sa lamig mula sa labas. Kinuha ko lang mula sa aking bag ang lumang SIM card na lagi kong ginagamit noon. 7 taong nagpanggap, bilang isang sunod-sunurang mabuting asawa at ina. Nakakapagod din pala talaga. Napangisi na lang ako, sabay diin ng aking mga daliri, kasabay ng malutong na laguto. Nahati agad sa dalawa ang manipis na chip. Mula ngayon, wala na sa mundong ito ang tao. Papayag na lang natapak-tapakan. Inilabas ko ang nakahanda ko ng bagong American SIM card. Nang makasagap na ng buong signal, matagumpay nang nakakonekta muli sa internet. Sunod-sunod na nagring ang cellphone ko sa dami ng mga message. Yung nakapin na message sa pinakataas ay galing kay Lu Jingchuan sa WeChat. Mahal, safe ka bang nakarating? Masama daw ang panahon ngayon dyan sa New York. Buntis ka pa naman. Mag-iingat ka palagi. Baka lamigin ka ha. Tapos, nag-pop up sa screen ang isang picture na halatang pinag-isipang kunan. Isang napakagandang set ng pink and white na damit ng baby. Napadaan kasi ako kanina sa isang mamahaling baby store. Kaya binili ko na ng 2 set ng damit ang baby natin. Pag uwi mo kasama ang baby, may susuot na niya agad ito. Sa baba nito ay may kasama pang voice message na umabot ng mahigit 10 segundo. Niloudspeak ko naman agad. Ang malambing at nag-aalalang boses ng lalaki ay umalingaw sa loob ng tahimik na sasakyan. Sinadya pa talagang isama sa background ang sunod-sunod na tunog ng pag-type sa keyboard. Mahal, nandito pa ako sa opisina nag-overtime para humabol sa deadline. Hindi tuloy kita maihatid dyan sa airport. Pasensya na talaga, mahal ko. Ang galing din namang umarte. Kung hindi siya mananalo ng Oscar Award sa lagay na yan, sayang talaga ang talent niya sa pagpapanggap. Anong klaseng overtime sa hating gabi? Baka naman nasa malapad na kama sa isang hotel, at nakikipag-overtime sa kabit niya. Wala nang isip-isip, mabilis na gumalaw ang mga daliri ko. Pinindot ko ang profile picture niya, at walang alinlangan ko siyang binlock. Biglang tumahimik ang mundo ko. Sa labas ng bintana, ang matataas na building ng Manhattan ay nag-iiwan ng makukulay na ilaw sa gitna ng ulan. Bigla kong naramdaman ang kaunting paggalaw sa tiyan ko. Parang may naramdaman ang baby ko. At malakas niya akong sinipa. Yumuko ako. At dahan-dahang hinaplos ang malaki kong tiyan. Dahan-dahang pinapatahan. Tahan na anak. Kukuha si mommy ng hustisya para sa atin. Kung titingnan ang oras, kalagitnaan ngayon ng madaling araw doon sa atin. At bukas, ang mismong araw ng ingranding kasal ni Lu Jingchuan at Lin Xiaoya. Kinuha ko mula sa bag ko ang tablet na may privacy screen. At mabilis na nag-type ng napakahabang code. Biglang nagdilim ang screen. Tapos ay lumabas ang isang naka-English na encrypted system interface. Ito yung ipinagawa ko sa isang top private detective na binayaran ko ng malaki para ma-access ang nibook ni Lu Jingchuan. Na 5-star hotel at malagyan ang backdoor ang system nila. Dahan-dahan kong iniscroll ang screen. Ang 3 layout ng banquet hall. Bawat detalye ng programa sa kasal, pati ang guest list sa bawat upuan, ay kitang-kita ko agad lahat. Ang bongga naman masyado ng kasal na ito. Para lang mapakasalan mo siya, Lu Jingchuan. Sigurado akong inubos mo na ang lahat ng natitira mong pera. Pinindot ko ang ika-7 item sa program. Ang pag-play ng love video ng bride at groom. Hinanap ko ang file na naglalaman ng nakakadiring kaswitan at kaplastikan nila. Isang pindot lang, na-i-replace ko na agad yung file. Pinalitan ko ito ng in-edit kong video na may nakakagulat at malalaswang eksena nila. At patago itong na-upload sa system nila. Mabilis na napuno ang progress bar at nagpakita sa system na successful ang pagpalit. Sayang at wala ako sa magandang palabas bukas. Wala ang legal na asawa para umeksena. Ewan ko lang kung maging masaya pa ito. Sana magustuhan ng mga kilalang tao sa Haicheng ang pasabog na regalong inihanda ko para sa kanila. Ang pag-set up nito ay simula pa lamang. Pampagana pa lang ito para tuluyan silang masira at mawala ng mukha sa publiko. Dahil ang gusto ko, sisiguraduhin kong hindi na makakabangon pa si Lu Jingchuan. Denial ko sa contacts ko ang isang
espesyal at naka-encrypt na numero. Pagkatapos ng 2 ring, sinagot ang tawag. Hello, narinig sa kabilang linya ang medyo paos at pagod na boses ng isang may edad na lalaki, kasabay ng kaluskos ng paggalaw sa kama. Mr. Wang, ang pinakamalaking investor ng Blue Ocean Project. Isang kilalang walang awa at tuso sa mundo ng negosyo. Mr. Wang, pasensya na po sa pang-istorbo ng ganitong oras. Sana po hindi ko nasira ang tulog nyo. Kalmado at seryoso ang boses ko, na parang nakikipagkwentuhan lang. Jingjing, this oras na ng gabi, bakit ka gumamit ng international number para tawagan ako? Biglang nawala ang antok sa boses ni Mr. Wang. At may bahid ng pagdududa bilang isang batikang negosyante. Napatawag ka ata bigla. Sa matandang ito. Mr. Wang, bukas ng umaga ang Phase 1 ng Blue Ocean Project. Formal nang magre-ribbon cutting at sisimulan, tama po ba? Narinig ko mula sa kabilang linya ang tunog ng isang lighter. Nagsindi siya ng sigarilyo. Kinukulit pa nga ako ni Jing Chuan nung isang araw. At pinagmamayabang na may double celebration daw. Kahit hindi niya sinabi kung para saan yun. Pero sa proyektong ito kahit buntis ka, ay tinutukan mo pa rin ng matagal. Panatag ang loob ko dahil nandyan ka. Bahagya akong tumawa. Pero hindi ito umabot sa aking mga mata. Masyado niyo naman po akong pinupuri, Mr. Wang. Pero mas mabuting ipadala niyo na agad ang inyong pinagkakatiwala ang auditing team para busisiin ang pondo ng Blue Ocean Project. Tutukan niyo ang Environmental Assessment Report at ang pinakamahalagang cash flow records. Ramdam kong biglang napigilan ang paghinga ni Mr. Wang. Jing. Anong ibig mong sabihin dyan? Huminga ako ng malalim. Biglang nanlamig ang boses ko. Bago ako umalis ay naniguro ako. Sinuri kong mabuti ang mga financial records nila. Nadiskubre kong may nawawalang eksaktong 200 milyong pondo, at ang basehan kung tutuloy ang proyekto. Na environmental report ay peke pala. Nabalot na nakakabinging katahimikan ang kabilang linya. Umabot ng 3 segundo na walang nagsasalita. Jingjing, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero wag kang magsasalita ng patapos. Biglang dumilim ang boses ni Emmy Wang. Dala ang nakakatakot na otoridad ng isang boss. 200 milyong butas. Peking environmental report. Hindi biro ang mga sinasabi mo. Ikakabagsak ito ng buong Lu Group. Asawa ka pa naman ni Lu Jingchuan. Sinisira mo ba ang sarili mong pamilya? Komportable akong sumanda sa leader kong upuan. Walang emosyon ang mga mata ko. Ex-wife. Nandito na ako ngayon sa New York, at malapit na naming ayusin ang divorce papers namin. Emmy Wang. Ipinadala ko na ang kopya ng totoong data. Sa personal ninyong email. Kung maniniwala man kayo o hindi, nasa sa inyo na kung gusto ninyong paimbestigahan ito. Ang Blue Ocean Project, ang tanging bumubuhay ngayon sa buong Lu Group. Kapag nagkaubusan sila ng pondo, at iniatras ng mga investors ang pera nila, kahit anong galing pa ni Lu Jingchuan, hindi na siya makakabangon pa. Humitit ng malalim sa sigarilyo niya si Emmy Wang. Mababakas na sa boses niya, ang hindi maitagong bagsik at lupit. CJ, ipapaimbestigahan ko ito agad ngayong gabi. Kapag totoo itong mga sinasabi mo, ang kapal ng mukha ni Lu Jingchuan na pakialaman ang pera ko, para takpan ang sarili niyang mga utang. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito ng buhay niya. Kaya binabati ko na agad si Boss Wang. Dahil nabawi niya agad ang mga nalugi sa kanya. Pagkababa ng tawag, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan ko ang lumilipas na tanawin ng banyagang syudad sa gabi mula sa bintana. Kasabay ng isang malamig at nakakakilabot na ngiti. Lu Jingchuan, ang inaasa mong dobleng selebrasyon. At lahat ng inutang mo sa akin. Sisiguraduhin kong babayaran mo iyon ng buhay mo kasama pa ang interes. Samantala pabalik sa bansa. Sa Haicheng. Sa loob ng pinakamagarang French bridal boutique sa sentro ng syudad, nakatayo si Lin Xiaoya sa harap ng isang malaking salamin. Tuwang-tuwa sa sarili habang umaaura. Suot ni Lin Xiaoya ang milyon-milyong halagang designer wedding dress na kakalapag lang galing Paris. Ang 8,800 maliliit na diamanting nakakabit sa lailayan nito ay kumikinang ng sobra sa bawat galaw niya. Jingchuan, tingnan mo, bagay ba sa akin? Malambing na umikot patalikod si Lin Xiaoya, habang ang mabigat na lailayan nito ay sumayad sa mamahaling karpet at gumawa ng isang magarbong hugis. Nakasuot naman si Lu Jingchuan ng isang formal na designer black tuxedo habang nakapamulsa sa gilid. Humakbang siya palapit at mula sa likuran ay mapusok na niyakap ng mahigpit si Lin Xiaoya. Ang ganda mo! Yumuko si Lu Jingchuan at isinubsob ang kanyang mukha sa leg nito sa kasabik na huminga ng malalim. Ang mainit at mabilis niyang paghinga ay tumama sa sensitibong balat sa leg ni Lin Xiaoya. Ipinihit niya ang kanyang mukha at mariing hinalikan ang gilid ng tenga nito. Bukas ikaw na ang pinaka-nakakabighani sa buong Haicheng. At pinakakainggitang nobya. Napaungol ng mahina si Lin Xiaoya dahil sa ginagawa niya. At mabilis na namula ang kanyang mga pisngi. Jingchuan, ang harot mo. Magugusot na ang damit ko dahil sayo. Kahit puro pag-angal ang sinasabi ng bibig niya, todo dikit naman ang kanyang katawan sa matipunong dibdib ng lalaki.
Mahina at malalim na napahalakhak si Lu Jingchuan. Habang bahagyang umuuga ang dibdib niyang nakadikit ng mahigpit sa babae. Anong masama kung magusot? E di bibili na lang tayo ng bagong damit bukas. Masunuring sumandal si Lin Xiaoya. Sa malapad niyang dibdib, pero may dumaang kaba sa mga mata niya na parang isang magnanakaw. Jingchuan, sigurado ka bang ayos lang talaga doon kay Jingjing? Kanina pa kasi pumipitik ang mata ko eh. Kinagat niya ang kanyang mapupula at nakakaakit na labi. At maihalong pag-aalangan ang boses niya. Paano kung bigla siyang umuwi? Baka mabuko na ang relasyon nating dalawa. Nang marinig ang pangalan ko, halatang biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Lu Jingchuan. At pagkatapos, mayabang at malamig siyang umisi. Anong problema naman ang mangyayari? Masyado ka lang kasing nag-aalala buong maghapon. Nagbayad na ako ng tao para siguraduhing nakasakay siya sa eroplano. Sa tantya ko, malamang nakarating na siya sa New York ngayon. At tahimik na nakahiga sa ospital. Pinadala ko kaya siya sa pinakamagandang maternity center sa New York. Gumastos ako ng ilang milyon para lang dyan. Paniguradong ang tangang babaeng iyon ngayon ay tuwang-tuwa at akala mo kung sinong pinagpala. Huminto ng saglit si Lu Jingchuan. At baka sa boses niya ang yabang at kumpiyansa ng isang taong makapangyarihan. Lalo na kapag nanganak na siya. Ano pa bang magagawa niyang gulo? Inangat ni Lin Xiaoya ang kamay niya. At buong pagmamalaking hinawakan ang suot niya sa leg. Na isang kumikinang na diamanteng kwintas na galing sa Cartier. Nakadikit ang malamig na diamante sa mainit-init niyang balat. At ang sarap sa pakiramdam na inaangkin ang paboritong gamit ng iba. Kaya mas lalo siyang nakaramdam ng matinding tuwa. Sa bagay napakahina naman kasi ng ugali niya. At sunod-sunuran lang siya sa lahat. Madali talaga siyang apihin. Para doon sa ipapanganak niyang bata. Siguradong magtitiis na lang iyon at mananahimik. May lambing at gigil na. Pinisil ni Lu Jingchuan ang makinis at maputing pisngi ng babae. Tama na araw ng kasiyahan natin ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang panira ng trip na losyang na iyon. Biglang kuminang sa mga mata niya. Ang liwanag ng matinding ambisyon at kabaliwan. Ipagsisigawan ko sa harap ng lahat. Ipaalam ko sa buong mundo na akong si Lu Jingchuan ay ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko buong buhay ko. Lin Xiaoya. Kilig naman si Lin Xiaoya nang marinig ito. Tuluyan nang nagpakalunod sa higaang. Gawa sa pera at mga kasinungalingan. Tinitigan niyang mabuti ang sarili niya sa salamin. Sa wakas, tuluyan ko na rin siyang nayapakan ng husto. Ang lahat ng sa kanya. Ang asawa niya. Ang yaman niya. Pati na rin ang kumpanyang pinaghirapan niya. Akin na ang lahat ng ito ngayon. Siguro ay iniisip ni Lin Xiaoya na naabot na niya ang rurok ng tagumpay niya at tuluyan ng naagaw ang lahat. Sa Haicheng, sa pinakatuktok na marangyang banquet hall ng Dihao, suot ni Lu Jingchuan ang isang fit na fit at mamahaling puting suit na nagmukha siyang kagalang-galang tingnan. Pero hindi matago sa mga mata niya ang pagiging mapanlin lang at mayabang na parang biglang yaman. Sa ilalim ng mga mararangyang ilaw na ito, masyadong halata ang kaplastikan niya. Boss Lu, congratulations sa inyo. Pero teka, bakit parang iba ang nobya? May ilang mga big time na negosyante na may hawak na tsampan. Ang lumapit at pilit na umiti para makichismis. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na narating ni Lu Jingchuan ang lahat ng ito? Dahil lang sa buntis niyang asawa na nagpakahirap sa negosyo nila. Kampanting inikot-ikot ni Lu Jingchuan ang kanyang wine glass. Naku, huwag niyo nang ipaalala. Masyadong dominante ang ex-wife ko. Hindi talaga kami magkasundo. Matagal na kaming nagkasundong maghiwalay. Si Xiaoya talaga ang soulmate ko. Mabait siya, malambing at hindi mahilig makipagkumpetensya. Pinalabas niya sa lahat na siya ang kawawang biktima ng isang matapang na babae. At sa wakas ay nahanap din ang kanyang true love. Saktong tumugtog ang wedding march. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na mahogany door. Nakakapit si Lin Xiaoya sa braso ng kanyang tatay. Suot ang kanyang crystal high heels. Habang unti-unting naglalakad sa ilalim ng spotlight. Ang deep air ng kanyang French haute couture na wedding dress, na may patong-patong na silk at lace, ay sobrang hapit sa kurba ng kanyang baywang at balakang. Na nagpapabakat sa sobrang eksaheradang kurba niya. Nakataas ang kanyang baba, at baka sa mga mata niya ang hindi maitagong kasakiman at kayabangan. Sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat. Ang tangang babaeng yon, malamang nasa ibang bansa ngayon, at umiiyak sa isang hospital bed. New York, isang luxury penthouse sa Manhattan. Sa labas ng floor-to-ceiling window, medyo nakakasilaw ang sikat ng araw. Komportable akong nakasandal sa malapad na leather sofa. Hawak-hawak ang isang umuusok na decaf Earl Grey tea. Nakatayo ang privacy screen tablet ko sa harap ng malaki kong tiyan, kung saan naka-livestream ng ang inaabangan ng lahat na wedding of the century. Hindi ba siya nasasakal sa wedding dress na yan? Humigop ako ng kaunting tsaa, habang pinaglalaruan ng daliri ko ang mainit na ceramic mug. Ang baby sa loob ng tiyan ko ay sumipa ng malakas para sumang-ayon. Nandidiri ka rin ba sa kanila, baby? Yumuko ako at malambing na hinaplos ang tiyan ko. Habang pinapakiramdaman ang paggalaw niya. Relax lang.
Ibibigay na ni Mommy ang pasabog na regalo para sa kanila. Mabilis na bumaba ng hagdan si Lu Jingchuan. At atat na kinuha mula sa kanyang biyenan. Ang kamay ni Lin Xiaoya. Hinawakan niya ng mahigpit ang malambot at pino niyang kamay. Habang ang hinalaki niya ay nasa ibabaw ng kamay ni Lin Xiaoya at mariin itong hinaplos. Hawak ng MC ang mikropono. At napakalakas ng boses niya kaya umalinggaw ito sa buong bulwagan. Ngayong araw ay nagkatipon-tipon tayo rito. Para masaksihan sina Ginoong Lu Jingchuan at binibining Lin Xiaoya sa kanilang banal na pag-iisang dibdib. Sa kapana-panabik na sandaling ito, may ilang taos pusong mensahe ang groom na gustong sabihin sa kanyang bride. Umugong ang malakas na palakpakan sa buong paligid. Kinuha ni Lu Jingchuan ang mikropono at huminga ng malalim. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras para dumalo sa kasal namin ni Xiaoya. Sa nakalipas na 7 taon, nabuhay ako sa matinding lungkot at sakit. Hanggang sa makilala ko si Xiaoya. Siya ang nagparamdam sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. At kung ano ang tunay na pag-ibig. Lumingon siya. At buong pagmamahal na tinitigan ang retokadong mukha ni Lin Xiaoya. Xiaoya, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Para sa araw na ito, naghanda ako ng isang napaka-espesyal na video. Gusto kong sa harap ng lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan ay maipagtapat ko ang pagmamahal ko sa iyo. Para alalahanin ang bawat sandali ng ating pinagsamahan. Pagkatapos magsalita, astig siyang nagtaas ng kamay at pumitik. Simulan ang video. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong banquet hall. Dahan-dahang bumaba ang malaking screen. At tanging malamlam na asul na ilaw na lang ang natira. Pigil hiningang nag-abang ang lahat ng bisita. At nasabik sa inaasahang napakaromantikong pag-amin na ito. Umilaw ang screen. Lisisisitu. Isang nakakabinging tunog ng static ang umalinggaw sa bulwagan. Kasunod nito, ang lumabas sa screen ay hindi isang romantikong beach o isang candlelit dinner. Sa video, mariing idiniin ni Lu Jingchuan si Lin Xiaoya. Sa malapad na mahogany desk, halos hubad na si Lin Xiaoya at mahigpit na nakapulupot ang maputi niyang hita sa baywang ng lalaki. Naayos na ang flight at ospital niya. Para sa kasal natin sa susunod na linggo. Siguradong hindi na siya makakabalik. Sunod-sunod ang paghinga ni Lin Xiaoya. Baka sa boses niya ang pananabik at takot na mahuli. Jingchuan, niloko natin siyang manganak sa ibang bansa. Paano kung malaman niya ang totoo? Baka hindi niya kayanin. Walang pag-aalinlangang hinalikan at kinagat ni Lu Jingchuan ang lig niya. At ang malamig at walang pusong boses niya ay malinaw na umalinggaw sa pandinig ng bawat bisita. Hindi niya malalaman. Kayong dalawa ay pareho kong paliligayahin. Kaka-transfer ko lang ng 5 milyon sa bank account niya. At ipapangalan ko pa sa kanya yung mansyon sa Silangan. Sapat na iyon para makapanganak siya ng payapa. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong banquet hall. Na kahit paglaglag ng karayom ay maririnig mo. At maya-maya pa, tuluyan ng nagkagulo ang lahat. Grabe bigami ito ah. Hindi pa sila hiwalay ng unang asawa. Buntis pa at niloko para pumunta sa ibang bansa. Tapos heto at nagpapakasal sa iba. Napakahayop naman niya. Wala talaga siyang konsensya. Hindi ba admin assistant ng asawa niya ang babaeng iyan? At matalik pang kaibigan. Inahas niya ang kaibigan niya. Nakakadiri silang dalawa. Ang kapal pa ng mukhang sabihing hindi sila magkasundo ng asawa niya. Ang mga bulungan ng pangutya, pandidiri at pagkagulat ay parang tsunaming yumanig sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Lu Jingchuan sa entablado at matinding nanginig ang buo niyang katawan. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang mamahaling polo. Patayin niyo iyan. Patayin niyo iyan ngayon din. Parang baliw siyang sumigaw papunta sa sound control room sa backstage. Halos pumutok na ang mga ugat sa lig niya. Tagaktak ang pawis ng sound engineer. Habang baliw na nagtatype ang 10 daliri niya sa keyboard. Halos umusok na ang mga daliri niya kakatype. Boss Lu. Boss Lu, na lock ng hacker ang computer. Nahijack na lahat ng admin access natin. Hindi ko talaga mapatay. Patuloy pa rin sa pag-flash ang mga video sa malaking screen. At hindi lang iyon ang mga nilalabas na video. May mga sikreto pa silang pinag-usapan sa study room. Ilang dosenang screenshots din ng mga malalaking bank transfer ni Lu Jingchuan kay Lin Xiaoya. Ang isa-isang lumabas sa screen. Pati na rin ang mga geeky footage nilang dalawa. Sa pag-check-in nila sa mga 5-star hotel sa Haicheng. Kitang-kita pa ang oras at petsa. Sunod-sunod ang mga matitinding pasabog na ito. Natuluyang nagbunyag sa lahat ng baho. Nina Lu Jingchuan at Lin Xiaoya sa harap ng lahat. Namutla ng husto si Lin Xiaoya. At biglang napaupo sa sahig ng stage. Ang mamahaling silk na wedding dress niya ay sumabit at napunit sa magaspang na carpet. Sobrang nakakaawa at nakakahiya ang itsura niya. Mahigpit siyang kumapit sa pantalon ni Lu Jingchuan. At nanginginig ang buo niyang katawan sa takot. Jingchuan, anong nangyayari? Si Jingjing, alam na ba niya ang lahat? Tapos na tayo, sira na tayong dalawa. Layas. Padabog na tinabig ni Lu Jingchuan ang kamay ni Lin Xiaoya. Halatang halata ang mga ugat sa noo niya sa sobrang galit. Tumahimik ka, wag ka nang magsalita. Guard, asan na yung mga guard, nasaan na ba kayo?
Patayin niyo ang main switch ng kuryente sa control room gayon din. Ubos boses na isinigaw ni Lu Jingchuan. Habang lukot na lukot ang mukha niya sa sobrang panggigigil. Dito sa apartment ko sa New York, pinapanood ko sa screen ang pag-aaway ng dalawang asong ulol na ito. At tawang-tawa ako habang nanginginig ang mga balikat ko. Napakagandang palabas naman ito. Nakangiti kong ibinaba ang hawak kong tsaa. At mahinang pinindot ang keyboard ko. Inalis ko na ang lock sa system. Sige na, pagbibigyan ko na kayo para may matira pa kayong dignidad. Patayin niyo na yung main switch. Sa loob ng Haicheng Hotel, ilang security guard ang nagmadaling pumasok sa electrical room. At pilit na pinutol ang kuryente. Kasabay ng isang malakas at mabigat na kalabog. Tuluyan na ring namatay ang malaking screen. Muling nagliwanag ang buong hall. Gamit ang malabong ilaw ng emergency lights. Pero yung mga nakakadiring eksena kanina ay mabilis nang kumalat sa buong business at socialite circles ng Haicheng. Habol ang hininga ni Lu Jingchuan at mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi ako pwedeng magpanik. Hanggat may pera, hanggat hawak ko pa ang Blue Ocean Project, kayang-kayang takpan ng AEC team ang gulo na ito. Teka, makinig muna kayo sa akin. Peke lahat ng nakita nyo kanina, edited lang yun. Gawa ng GA at pinalitan lang ang mukha ko. Sinasadyang paninira lang ito ng mga kalaban ko sa negosyo. Sinubukan niyang gamitin ang natitira at kapiraso niyang otoridad para pakalmahin ang lahat. Pero tiningnan lang siya ng mga bisita na parang isang baliw. Walang kahit isang naniwala sa kanya. Halatang nandidiri ang mga tingin nila sa kanya. At saktong pagkakataong iyon. Blag, isang malakas na kalabog ang gumulat sa lahat. Pumasok ang investor na si Boss Wang. Suot ang itim niyang coat, mabilis at malalaki ang mga hakbang niya. Ang kanyang kulubot na mukha ay napakadilim dahil sa matinding galit, at ang kanyang matalim na tingin ay nakatutok lang kay Lu Jingchuan. Isang nakakatakot na presensya ng isang makapangyarihang tao. Ang biglang bumalot sa buong hall, at sa likod naman ni Boss Wang ay nakasunod ang mahigit 10 armadong pulis na nakasuot ng uniforme. Hawak-hawak nila ang kumikinang na posas. Rinig na rinig ang yabag ng mga sapatos na balat sa makinis na sahig na marmol. Sabay-sabay at nakakakilabot ang bawat hakbang nila. Biglang tumahimik ang buong paligid. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa mga oras na iyon. Tulalang napatingin si Lu Jingchuan sa mga pulis na biglang pumasok. Nabitawan niya ang hawak na mikropono at lumagapak ito sa sahig. Napalunok siya ng malalim habang nanginginig. Boss Wang. Ano pong ibig sabihin nito? Malamig na umisi si Boss Wang. Bakas ang galit sa mga ngiti nito. Sinasadya raw ang video ha. Paninira raw sa negosyo ha. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa entablado. At kinuha ang makapal na audit report. Sabay inihampas ng malakas sa mukhang inosente kunwari ni Lu Jingchuan. Nagliparan ang mga papel sa ere. Lu Jingchuan, magpaliwanag ka sa akin ngayon din, putragis ka. Ang boses ni Boss Wang ay parang mensahe ng kamatayan mula sa impyerno. Yung sa Blue Ocean Project. Yung nawawalang 200 milyong pondo. Kakumpetensya rin ba ang may gawa nun? Pati na rin yung pineke mong environmental report. Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Pati pera ko ginamit mo pang takip sa mga kalokohan mo. Boss Wang, pakinggan niyo muna ako. Baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan dito. Ang boses ni Lu Jingchuan ay halos mangyak-ngiyak na sa takot. Ang mamahaling puting suit ni Lu Jingchuan na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay basang-basa na ng malamig na pawis. At dumikit na ng tuluyan sa likod niya. Bakas na bakas ang tindi ng galit sa mukha ni Boss Wang. Lalo pang naging nakakatakot ang peklat niya sa mata dahil sa madilim na ilaw. He. Hindi pagkakaunawaan. Malamig na tumawa si Boss Wang. Ginamit niya ang magaspang na kamay na may hawak na tabako para pulutin ang isang resibo ng bank transfer at idinuldol ito mismo sa mukha ni Lu Jingchuan. Ikaw ang gumawa ng peking report na ito para sa Blue Ocean Project. Lahat ng records niyo sa pera ay puro kasinungalingan. Ninakaw mo ang pera ko, putang ina ka, at nilagay mo sa sarili mong peking kumpanya. Akala mo ba madaling isahan ang isang tulad kong si Boss Wang? Ang huling sinabing iyon ni Boss Wang ay halos isigaw na niya sa galit. Tumalsik pa nga ang laway niya sa mukha ni Lu Jingchuan. Ni hindi man lang niya ito nagawang punasan sa sobrang takot. Hindi totoo yan. Nandiring umatras ng isang hakbang si Boss Wang, na parang nakakita ng nakakadiring dumi. Agad namang lumapit ang mga pulis mula sa likuran niya, at hinarangan ang harapan ni Lu Jingchuan. Seryosong-seryoso ang mukha ng pinunong pulis, at diretsong ipinakita ang warrant of arrest. Lu Jingchuan, pinaghihinalaan ka namin na sangkot sa paglustay ng pondo at panloloko sa kontrata, na kinasasangkutan ng napakalaking halaga ng pera. Sumama ka sa amin sa presinto. Ang malamig na posas ay diretsong ikinabit sa mga pulso ni Lu Jingchuan. Umalingaw ang malakas at malinaw na tunog ng pag-click nito sa loob ng napakatahimik na banquet hall. Ang tunog na iyon ay parang kampana ng kamatayan para kay Lu Jingchuan. Nanginig ang buong katawan ni Lu Jingchuan at biglang nanghina ang kanyang mga binti. Kung hindi lang siya inaalalayan ng 2 pulis sa magkabilang gilid niya,
Kanina pa sana siya nakaluhod sa sahig. Jing Chuan. Huwag kang umalis. Isang matining at nakakabinging tili ang biglang umalingaw-ngaw. Napaupo na lang sa sahig si Lin Xiaoya. Sa ibabaw ng magulong karpet, ang suot niyang mamahalin at eksklusibong silk na wedding dress ay matagal nang nasira dahil sa pagtutulakan kanina. At may malalaki ng punit. Natapon din sa kanya ang nabasag na red wine sa sahig. Dumaloy ang mapulang likido. Pababa sa gitna ng kanyang dibdib. Dumikit sa kanyang katawan ang basang tela na nagpabakat sa kanyang katawan sa isang kahiyahiyang ayos. Lalo pa at nakangiwi sa takot ang kanyang retokadang mukha. Jing Chuan, hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tapos ang kasal natin. Halos madapa-dapa at gumagapang na lumapit si Lin Xiaoya. At mahigpit na yumakap sa pantalon ni Lu Jing Chuan. Paano na ako kapag umalis ka? Pagtatawanan talaga ako ng mga tao sa labas. Bumaon ng malalim ang mga kuko niya sa binti ni Lu Jing Chuan. Habang umiiyak ng grabe at puno ng uhog at luha ang mukha. Hindi na nga mailigtas ni Lu Jing Chuan ang sarili niya ngayon. Tiningnan niya ang tanga sa may paanan niya. At baka sa mga mata niya ang matinding galit at pandidiri. Lumayas ka nga. Bigla niyang iniangat ang paa niya. At sobrang lakas na sinipa. Sa mismong dibdib ni Lin Xiaoya. Dinig ang malakas na kalabog. Tumilapon ng kalahating metro si Lin Xiaoya dahil sa sipa. Napahawak siya sa dibdib niya at namimilipit sa sakit sa sahig habang nasusuka. Kung hindi lang dahil sa araw-araw mong pagpupumilit sa walang kwentang kasal na ito, hindi ko sana gagawing ganito kagarbo ang lahat. At hindi sana magiging ganito nakakahiya ang sitwasyon. Pulang-pula ang mga mata ni Lu Jing Chuan. Habang galit na sumisigaw kay Lin Xiaoya. Sa sobrang desperasyon niya ay nawalan na siya ng hiya. At nagsimula ng manisin ng iba. Kumunot ang noo ng mga pulis. At pilit siyang kinalagkad papalabas ng pinto. Bumaon ng malalim ang posa sa mga pulso niya hanggang sa magkasugat. Napasinghap si Lu Jing Chuan sa sobrang sakit. Bago pa man siya tuluyang mailabas. Bigla siyang nagpumiglas ng matindi. Gusto kong makita ang asawa ko. Hysterical niyang sigaw sa buong hall. Litaw na litaw ang mga ugat niya sa leg, na parang puputok na sa sobrang galit. Siya lang ang humawak sa mga data na iyon. Siya ang palaging in charge sa proyektong ito, siya iyon. Siguradong sinet up niya ako. Nang marinig ito, nakita sa mga mukha ng mga bisita, ang pandidiri na parang nakatingin sa isang basura. Dahan-dahang humitit ng tabako si Boss Wang, at nagbuga ng makapal na usok. Asawa mo. Sarkastiko siyang napahalakhak. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong hall. Di ba kakasabi mo lang kanina sa stage na matagal na kayong nag-divorce ng ex-wife mo dahil hindi na kayo magkasundo? Ang yabang-yabang mo pa nung sinipa mo sila palayo. Ngayong may gulo na. Saka mo sila maaalala. Huli na ang lahat. Tinapon ni Boss Wang ang kanyang tabako. At mariin itong inapakan gamit ang kanyang sapatos. Dalhin na iyan. Sa pilitang kinalagkad si Lu Jing Chuan. Papasok sa sasakyan ng pulis na may nakakasilaw na pula at asul na ilaw. Umalingaw-ngaw ang sirena at binasag ang katahimikan ng gabi sa Haicheng. Nagkagulo ang lahat ng bisita at nagunahang lumabas na parang nakakita ng salot. Walang sinuman ang gustong madawit sa isang taong suspect sa krimen sa pera kahit katiting lang. Ang kanina lang ay ingrande at marangyang kasal. Sa isang iglap ay naging isang malaking kalat na lang. Naiwan din ang nobyang nakadapa sa sahig, na humahagulgol hanggang sa halos hindi na makahinga. New York. Sa isang marangyang penthouse apartment sa Manhattan. Komportable akong nagpalit ng pwesto. At ipinatong ang dalawa kong binti sa leather footstool. Dahan-dahan kong pinindot ang screen. At isinara ang privacy screen ng tablet ko. Kinuha ko sa lamesa ang tamang-tama lang ang init na decaf na Earl Grey tea. Humigop ako ng kaunti. Amoy na amoy ang bango nito. At napakasarap ng aftertaste. Napakagandang panoorin ng mga asong nagkakagatan. Nangingiti ako ng may halong pangungutya. Habang marahang hinihimas ang malaki kong tiyan. Ang baby sa loob ng tiyan ko ay napakalikot na umikot at umumbok ng kaunti. Baby, huwag tayong magmadali. Umpisa pa lang ito. Nasa huli ang pinakamagandang bahagi. 3 araw ang lumipas. Sa headquarters ng loose group sa Haicheng. Nakakatakot ang dilim ng langit. Babagsak na ang malakas na ulan. Dahil sa kulang na ebidensya. At sa matinding pag-apela ng kanyang abogado. Pansamantalang nakapagpiyansa si Lu Jing Chuan. Pero paghakbang niya palabas ng presinto, mukhang tuyong-tuyo na ang buo niyang pagkatao. Ang dating maayos na maayos. Niyang buhok ay mukha ng pugad ng ibon ngayon. Lubog ang kanyang mga mata at puno ng nakakatakot na pulang uga. Tumutusok sa kwelyo niya ang matigas na balbas sa baba. Pasuray-suray siyang pumasok sa main gate ng kumpanya. Nanlamig ang buo niyang katawan sa bumungad sa kanya. Parang siyang inihulog sa yelo. Sobrang gulo sa lobby ng kumpanya. Ang balitang tuluyan ng itinigil ang proyektong Blue Ocean ay kumalat na sa buong business world. Ang mga demand letter ng mga investor na nag-pull out ay nakatambak sa front desk. Ang mga maniningil mula sa iba't ibang bangko ay nakaharang mismo sa elevator. Sumisigaw sila at hinahanap ang chairman. Dala-dala ng mga empleyado ang kanilang mga kahon habang naglalabasan. Baka sa mukha nila ang pandidiri sa palpak na kumpanyang ito. Tapos na.
Sira na ang lahat. Sumandal si Lu Jingchuan sa malamig na pader, habang humihinga ng malalim at mabilis. Pero nananaig pa rin ang kanyang kasakiman at pagmamatigas. Hanggat may pera pa, unahin munang tapalan ang utang sa bangko. At kung matatapalan lang ng konti ang butas sa proyektong Blue Ocean, makakahinga na siya ng maluwag. Padabog niyang hinawi ang mga tao. At parang baliw na tumakbo sa fire exit. Paakyat sa finance room sa ika-12 palapag. Buong lakas niyang sinipa ang mabigat na salaming pinto, na lumikha ng isang malakas na kalabog. Sumugod si Lu Jingchuan sa mesa ng finance director, at malakas na hinampas ang mesa gamit ang 2 kamay. Sa sobrang lakas ay naglaglagan ang mga dokumento sa sahig. Nasaan ang emergency fund? Ilabas mo lahat ng emergency fund ng kumpanya. Bayaran mo muna ang interest sa bangko bilis. Parang baliw siyang sumigaw sa finance director. Habang tumatalsik pa ang laway niya, ang lagpas 50 taong gulang na finance director ay nanginig sa matinding takot. Muntik nang malaglag ang kanyang reading glasses. Nanginginig siyang tumingin. Yung lalaking parang multo sa harapan niya ay napalunok. Nanginginig ang boses sa sobrang takot. Sir Lu, wala na po tayong pera. Wala na pong natira kahit isang kusing sa account ng kumpanya. Biglang kinuwelyuhan ni Lu Jingchuan ang finance director. At marahas itong inangat sa ere. Kalokohan, malinaw na mayroon pang laman ang account ng kumpanya na 30 milyong cash. Na saan ang pera? Binulsa mo ba? Halos tumirik ang mga mata ng finance director dahil sa sakal. Habang mahigpit na nakakapit ang 2 kamay niya sa braso ni Lu Jingchuan. Ubo-ubo si Miss Jing po. Bago umalis si Miss Jing ay ginamit niya ang pinakamataas niyang otoridad sa pinansyal. Kinuha niya ang kaisa-isang natitirang pondo ng kumpanya. At ginamit ang lahat ng ito para bayaran ang mga naantalang. Bayarin sa proyekto at severance pay ng mga empleyado. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lu Jingchuan. At bigla ring lumuwag ang mahigpit niyang pagkakahawak. Napabagsak sa upuan ang finance director. Habang malalim na humihingal. At nagpatuloy pa sa pagbitiw ng pinakamasakit na balita. Hindi lang iyan. Bago umalis si Miss Jing, ang lahat ng shares ng kumpanya na nakapangalan sa kanya, na may 15% absolute controlling rights, ay ibinenta niyang lahat at dagdag pa rito. Kasama na ang mismong gabi bago ang kasal mo ng personal mong pirmahan at ilipat sa kanya ang 5 milyong cash, pati na rin ang titulo na ibinigay mo sa kanya ng villa sa silangan na mabilis din niyang ibinenta para maging cash. Nawawala ng pag-asang ipinikit ng finance director ang kanyang mga mata. Boss Lu, tuluyan na pong nasimot ang kumpanya natin, tayo po ay. Parang hinampas si Lu Jingchuan ng isang malaking martilyo ng napakalakas sa likod ng kanyang ulo. Pagsuray-suray siyang napaatras ng 2 hakbang. At direktang nabunggo at napatumba ang water dispenser sa gilid. Tumalsik ang tubig sa kanyang pantalon. Pero hindi niya man lang ito napansin. Shares. 15% shares. Sa loob lamang ng 3 araw. Paano niya iyon maibibenta ng ganoon kabilis? Sinong maglalakas loob na sumalo nito sa ganitong panahon? Nanlilisik ang mga mata niyang tinitigan ang finance director, na halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa galit. Binuksan ng finance director ang equity transfer agreement sa ibabaw ng mesa, at nanginginig na itinuro ang pirma na nandoon. Si Boss Wang po ang sumalo. Natapos po ang transaksyon 1 araw lang bago ang inyong kasal. Parang may sumabog, at biglang nablangko ang utak ni Lu Jingchuan. Ang natitira na lang sa pandinig niya ay isang matinis na pag-ugong. Ngayon lang niya lubos na naiintindihan ang lahat. Walang totoong letseng pagpaparaya, at hindi totoo na wala siyang kaalam-alam. Alam na ni Anjing ang lahat mula pa noong una. Unti-unti siyang naglagay ng patibong. Ginamit pa niyang pain ang sarili niyang anak na ipapanganak pa lang. Para sirain ang lahat ng depensa niya. Kinuha nito ang lahat ng perang binigay niya. Kinuha ang mga shares niya, at ginamit pa siya mismo, para tuluyang pabagsakin ang Blue Sea Project. Mula simula hanggang huli, nakatingin lang ito mula sa itaas. Habang pinapanood silang nag-inarte ni Lin Xiaoya. Anjing! Napakasama mong babae ka, sobrang wala kang puso. Hayop ka, buong lakas na hinampas ni Lu Jingchuan ang lamesa. Tumama ng malakas ang mga buko ng daliri niya sa gilid ng marmol. Agad itong nagasgas at nagdugo ng matindi. Pero wala siyang naramdamang kahit anong sakit. Ang tanging nasa puso niya ay walang katapusang takot. At nakakapanindig balahibong lamig. Nanginginig niyang inilabas ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Basag-basag ang screen na parang sapot ng gagamba. Nanginginig ang mga daliri niya. Baliw na baliw niyang tinawagan ang pamilyar na numero. Gusto niya itong kumprontahin at piliting ibalik ang pera niya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagring sa kabilang linya. At mabilis itong sumagot. Kakabuka pa lang ng tuyot na labi ni Lu Jingchuan. Paumanhin. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi na ginagamit. Nanlambot ang mga binti ni Lu Jingchuan at muntik nang mapaluhod sa sahig. Hindi na ginagamit. Tuluyan niyang binura ang lahat ng bakas niya sa bansa. Hindi ako naniniwala. Buntis siya. Siguradong nasa ospital siya ngayon. Hindi siya makakapayag. Hindi siya papayag na matapos lang ito ng ganito. Nagkukumahog niyang hinanap sa kanyang mga notes ang international number ng New York Presbyterian Hospital. Agad niyang tinawagan ang overseas number. Mabilis na sumagot ang nasa kabilang linya. Hello,
New York Presbyterian Hospital. Paano ko kayo matutulungan? Sagot ng isang babaeng Amerikana na nagsasalita ng diretsong Ingles. Gamit ang garalgal at baluktot niyang Ingles. Ay pilit siyang sumigaw sa pag-aalala. Pakicheck naman. Hanapin mo ang isang buntis na Chino na nagngangalang Anjing Angelina. Sigurado akong, nitong mga nakaraang araw ay nandyan na siya sa inyo. Sa pinaka-espesyal na VIP delivery room ninyo para manganak. Bilis hanapin mo na. Mula sa kabilang linya ay narinig ang malinaw at sunod-sunod na tunog ng pag-type sa keyboard. Bawat tunog nito ay tila pilit na dumidiin sa utak ni Lu Jingchuan. Makalipas ang ilang segundo, ang magalang pero malamig na boses ng nurse sa front desk ay umalinggaw sa kabilang linya. Pasensya na po sir. Walang lumalabas sa sistema namin na anumang record ng pag-admit sa babaeng ito. Isang malakas na kulog ang bumagsak sa labas ng bintana. At tinanglawan ang mukha ni Lu Jingchuan na namumutla na parang papel. Kinansela, imposible yan. Ako mismo ang nag-ayos ng sundo niya sa airport. Sir, kung wala na po kayong ibang kailangan, ibababa ko na po ang tawag. Naputol ang tawag. Ang tunog ng patay na linya ay umalinggaw sa bakanting opisina ng pinansya. Nanlupaypay na bumagsak ang kamay ni Lu Jingchuan. At tila naubos ang lahat ng lakas sa kanyang mga daliri. Kasabay ng isang malakas na paglagapak, bumagsak ang cellphone sa matigas na marmol na sahig. Tuluyang nadurog ang screen nito. At nagkalat ang mga piyesa kahit saan. Pasuray-suray na. Tulirong tumakbo palabas si Lu Jingchuan mula sa gusali ng Lu Group. Tuluyan ng dumilim ang kalangitan sa labas. Hinampas ng ulan ang pulang-pula niyang mukha. Iisang bagay lang ang tumatakbo sa isip niya. Hanapin si Anjing. Hanapin ang walang hiyang babaeng tumanggay sa lahat ng meron siya. Ang pera ko. Ang pera ko, paniguradong hindi pa siya nakakalayo. Parang ulol na aso siyang pumara ng taxi. At marahas na ibinato ang ilang nakusot na pera sa mukha ng driver. Sabi Jiang Jingyuan. Bilis-bilisan mo ang takbo. Umalingaw ang matinis na paghaginit ng mga gulong sa basang kalsada. Nagkukumahog na lumabas si Lu Jingchuan mula sa elevator. Ito ang bahay kung saan sila nagsama ni Anjing sa loob ng 7 taon. Nanginginig ang mga kamay niya. Nang ilabas niya ang susi, at sa pilitang isinuksok sa butas ng pinto. May malakas na kalabog. Kalahati lang ang pumasok sa susi. At ayaw na talagang pumasok. Pinalitan na pala ang mismong lock. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lu Jingchuan. Na halos lumuwa na sa sobrang gulat. Itinaas niya ang pareho niyang kamao. At parang baliw na kinalampag. Ang makapal na pintong bakal. Anjing, lumabas ka dyan. Demonita, kabuksan mo itong pinto. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Umalingaw sa tahimik na pasilyo. Ang paos at galit na galit niyang sigaw. Biglang tumunog at bumukas ang pinto sa kabilang unit. Isang lalaking nakasando ang sumilip. At inis na inis siyang tiningnan. Anong sinisigaw-sigaw mo dyan, may namatay ba? Hating gabi na ayaw mong magpatulog. Mabilis na lumingon si Lu Jingchuan. At agad siyang nilapitan. Nasaan ang asawa ko? Nasaan yung buntis na nakatira rito? Pinasadahan siya ng tingin ng kapitbahay. Bago ito umirap ng malakas. Huwag ka nang kumalampag na benta na ang bahay na yan nung isang araw pa. Nasa abroad pa ang bagong may-ari. At hindi pa rin sila nakakalipat dyan. Parang malakas na kidlat ang tumama. Sa tuktok ni Lu Jingchuan. Napapaatras siya. Hanggang sa bumagsak ang likod niya sa pader. Nabenta, imposible yan. Bahay yan ng asawa ko. Kung wala ang permiso ko. Paano niya ibebenta yan? Napangisi na lang ang kapitbahay. At tiningnan siya na parang isang tanga. Ang nakapangalan kaya sa titulo ay, sa kanya lang nakapangalan iyon. Bakit hindi niya pwedeng ibenta? Ikaw, asawa ka niya. E di nagmukha ka palang tanga. Ni hindi mo man lang alam na naghakot ng gamit at nagbenta ng bahay ang asawa mo bago tumakas. Padabog na isinara ng kapitbahay ang pinto. Sa awang ng pinto ay sumingaw ang pinakahuli. At napakalupit na katotohanan. Natuluyang nagbabaon kay Lu Jingchuan sa kawalan. Hinahabol ni Lu Jingchuan ang kanyang hininga. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang malamig na pawis na humalo sa ulan ay tumulo mula sa matigas na balbas sa kanyang baba. Tama ang villa sa silangan ng syudad. Ang bahay na ibinigay ko para pumayag siyang magkaanak. Ang villa na kapapangalan ko lang sa kanya. Bigla siyang napatayo na parang nakakuha ng panibagong lakas. Namumula ang kanyang mga mata na parang nasisiraan ng bait. Umalis siya nang nagmamadali. Siguradong hindi pa niya naibebenta ang villa na iyon. New York. Sa isang marangyang penthouse sa Manhattan. Tumatalbog ang liwanag ng neon lights mula sa labas. Papunta sa privacy screen ng tablet ko. Marahan na hinahaplos ng mahahaba kong daliri. Ang aking umbok na tiyan. Sa screen, naka-live feed si Lu Jingchuan. Habang baliw na kinakalampag ang pinto sa hallway. Bago ako umalis, gumastos ako ng malaki para magpalagay ng nakatagong high-definition mini camera sa isang sulok. Hindi mo na agad kaya yan. Kinuha ko ang maligamam na black tea sa tabi ko. At marahang hinipan ang umuusok nitong init. Sabay ngisin ang may panghahamak. Mr. Lu, 7 taon mong sinipsip ang dugo ko. At tinapakan ang pagkatao ko para lang umangat ka. Ang nararanasan mo ngayon ay patikim pa lang. Hai Cheng,
Sa isang eksklusibong subdivision sa Silangan, bumaba ng taxi si Lu Jingchuan. Gumulong at sumubsob siya pababa. Napatapak ang sapatos niya sa putikan. Tumalsik ang putik sa kanyang mamahaling puting suit. Wala na siyang pakialam dito. Nanlilisik ang mga mapupula niyang mata habang nakatitig sa unahan. Sa tapat mismo ng mataas at bakal na gate ng mansyon, isang malaking dilaw na moving truck. Ang walang pakialam na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ilang mga nakaunipormeng trabahador, ang kasalukuyang nagbubuhat ng mga mamahaling muebles na gawa sa mahogany papasok sa truck. Ano iyan, anong ginagawa ninyo? Halos lumuwa ang mga mata ni Lu Jingchuan sa galit. Parang baliw siyang sumugod sa unahan. At mahigpit na kinwelyuhan ang leader ng mga trabahador. Sinong nag-utos sa inyong hakutin iyan? Ibaba ninyo iyan. Bahay ko ito. Nagulat ang trabahador sa mukha niyang parang manlalamo ng tao. At malakas siyang itinulak palayo. Sino ka ba, kabibili lang ng boss namin sa bahay na ito? Kaya magdamag itong pinapalinis para iparenovate. Kaninong bahay? Isang lalaking malaki ang tiyan na may suot na makapal na gintong kwintas sa liig at may kargang briefcase. Ang mayabang na naglakad papalapit. Habang kaswal na iwinawagayway sa kamay ang isang bagong-bagong titulo ng bahay na may gintong selyo. Mayabang na binuksan ng lalaki ang titulo. At iniharap mismo sa tungki ng ilong ni Lu Jingchuan. Tingnan mong mabuti ang pangalan dyan. Teritoryo ko na ito ngayon. Anjing. Ang babaeng iyon na dati-rati ay bago pa man siya kausapin, ay kailangan munang makiramdam kung maganda ang timpla niya. Ang tangang iyon na buntis na nga pero madali pa rin niyang napaikot, ay hindi siya binigyan ng kahit katiting na awa. Hindi lang nito nalaman ang lahat ng katotohanan tungkol sa pambababae niya at pagkakaroon ng kabit sa labas. Kundi gumanti pa ito ng mata sa mata. Iniwan pa siya nito sa bansa para saluhin ang napakalaking gulong. Siya rin mismo ang may gawa. Tumingala si Lu Jingchuan. Sa napakadilim na kalangitan sa gabi, napasigaw siya ng napakalakas at puno ng sakit. Umubo pa siya ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Ubos na ang lahat ng pera. Baon na baon sa utang. Sira na ang kanyang pangalan at pagkatao. Ang lahat ng ipinagmamalaki niya ay naglaho sa loob ng planadong patibong na ito. Naging abo at tuluyang naglaho. Napakalalim na ng gabi. Sa isang napakaranyang apartment sa gitna ng syudad, na sadyang nirentahan ni Lu Jingchuan noon para itago ang kanyang kabit. Gumastos siya ng malaking halaga para makuha ito. Upang maging tirahan ni Lin Xiaoya. Malakas at pabagsak na bumukas ang pinto. Hila-hila ni Lu Jingchuan ang mga binti niyang parang gawa sa tingga. Pasuray-suray siyang pumasok sa loob. Sobrang gulo ng buong sala. Sa ibabaw ng mamahaling carpet na galing pa ng Persya, ay nagkalat ang ilang piraso ng mga limited edition na bag ng Hermes at Chanel. Nakabukas ng malaki ang aparador. Nakatalikod si Lin Xiaoya sa pinto. Nakaupo siya sa lapag at tarantang nagpapasok ng mga damit. Sa dalawang malalaking DCE na maleta, suot lamang niya ang isang napakanipis na itim at sutlang pantulog na may manipis na strap. Bakat na bakat ang tela sa kanyang baywang at balakang. Tumama ang malamlam na ilaw mula sa pader. Sa kanyang makinis at kasing puti ng yelong likuran, na lumikha ng mapanukso at nakakaakit na anino sa kanyang bala. Sa bawat pagyuko niya, bumaon sa kanyang laman ang strap ng damit, na nagpapakita ng malandi at murang anyo ng luho. Mabilis at mabigat ang kanyang paghinga. Malakas na nagtataas baba ang kanyang dibdib. Habang may binubulong-bulong pa siya sa sarili. Hindi man lang niya narinig ang mabibigat na yabag ng lalaking pumasok. Nakatayo lang sa dilim si Lu Jingchuan. Nanlilisik ang mga namumulang mata habang nakatitig sa mga nakakasilaw at mamahaling gamit sa sahig. Napawang binili niya gamit ang pera ng kumpanya para lang maibigay sa kanya. Bigla siyang sumunggab paharap at marahas na dinaganan ang babaeng iyon. Yung maletang hindi pa niya nasasarado. Anong ginagawa mo? Sa kanyang mababa at garalgal na boses. Bakas ang nakakakilabot na lamig na parang galing sa impyerno. Napasigaw si Lin Xiaoya. Bigla siyang humarap at nakaharap niya ang mukha ni Lu Jingchuan na may magulong balbas at namumulang mga mata. Sa kanyang perpektong retokadang mukha ay biglang dumaan ang kaba dahil nahuli siya sa akto. Pero mabilis din itong napalitan ng pandidiri. Pabalagbag niyang inalis ang malamig na kamay ni Lu Jingchuan. Lu Jingchuan, tatanungin mo pa ba talaga kung anong ginagawa ko? Halukip-kip ang mga braso. Matapobreng tiningnan ang lalaking ito, na dating tinitingalang bilyonaryong CEO. Umangat ang dulo ng kanyang silk na pantulog hanggang sa singit, at kasabay ng kanyang matapobreng paghinga, ay lumikha ito ng tunog na nakakaakit. Bangkarot ka na ngayon. May utang ka sa mga investor ng 200 milyon. Pati nga mga pulis pinaghahanap ka na. Bakit pa ako magtatagal dito? Para madamay sa gulo mo, at isama mo akong magpakamatay. Ang bawat salitang binitawan ni Lin Xiaoya ay parang kutsilyong tinarak sa puso ni Lu Jingchuan. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya si Lu Jingchuan. Hindi siya makapaniwala. Habang nakatingin sa babaeng minahal niya ng sobra, na handa niyang ipagpalit ang lahat-lahat. Anong sabi mo? Nanginginig ang daliring dinuro niya si Lin Xiaoya. Sabi mo sa akin sa kama noon mahal na mahal mo ako. Na ako lang ang nag-iisa sa buhay mo.
Ngayong nandito ako sa ibaba, tatakbuhan mo ako tangay ang mga pera ko. Nang marinig ang salitang pag-ibig, tumawa ng nakakainsulto at napakalakas si Lin Xiaoya. Basag airdrum ang halakak niya na umalinggaw sa tahimik na kwarto. Mahal ka. Dinuro niya ng kanyang daliring may pulang nail polish. Ang dibdib ng basang suit ni Lu Jingchuan. Minahal kita dahil ikaw ang sikat na CEO ng Lu Group. Dahil kaya mo akong ibili ng mga bag na 100,000 ang halaga. Umatras siya habang nandidiri ang mukha, na parang pulubi ang nasa harap niya. Ngayon wala ka na kahit ano. Daig mo pa ang pulubi sa kalsada. Dahil sa kasal na yon naging katatawanan ako ng buong syudad. Pinagchichismisan ako tuwing lalabas ako. Talo ka pa nga ni Anjing na losyang na yon eh. Pinaglaruan ka lang niya sa mga palad niya. Tinaas ni Lin Xiaoya ang kanyang baba. At kitang-kita sa mga mata niya ang kasakiman at pagiging makasarili. Bakit pa ako magtitiis kasama ng isang basurang tulad mo? Ang salitang basura ang tuluyang sumira sa natitirang pasensya ni Lu Jingchuan. Hayop ka! Sumigaw ng malakas si Lu Jingchuan. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. At isang napakalakas at malutong na sampal. Ang dumapo sa makinis na pisngi ni Lin Xiaoya. Sa lakas ng impact, tumilapon si Lin Xiaoya palayo. Ah! Bumagsak ng napakalakas. Ang buong katawan niya sa estante sa tabi ng pader. At gumulong sa carpet. Agad na nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Ang kalahati ng kanyang mukha ay mabilis na namula at namaga. Pati ang retokado niyang matangos na ilong ay tumabingi. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Hawak ni Lin Xiaoya ang kanyang mukha. Nagulo-gulo ang buhok na parang baliw. Ang suot niyang silk na nightgown ay bahagyang nahubad sa kanyang balikat at lumitaw ang maputla niyang balat. Tumili siya habang bumabangon mula sa sahig. At mabilis na dinampot ang mabigat na antigong florera sa ibabaw ng kabinet. Lu Jingchuan, isa kang duwag na walang kwenta. Palibhasa na pahiya ka kay Anjing. Kaya sa akin mo binubuntong ang galit mo. Ginawa mo pa akong kabit sa paningin ng iba. Hindi pa nga tayo tapos mamatay ka na. Nanggigil siyang nagngalit ang mga ngipin. At buong lakas na inihagis ang florera. Papunta sa ulo ni Lu Jingchuan. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagbagsak kasabay ng pagkabasag ng florera. Saktong tumama ang florera sa noo ni Lu Jingchuan. Na nabasag ng pira-piraso sa isang iglap. Biglang umikot ang paningin ni Lu Jingchuan. Ang malapot at mapulang dugo ay umagos. At mabilis na bumalot sa buong mukha niya mula sa noo. Lumabo ang paningin niya dahil sa dugo. At nagpapula sa marumi na niyang puting suit. Ang matinding sakit ay hindi nakatulong para siya ay matauhan. Bagkus ay mas lalo nitong ginising ang kalupitan sa kanyang sistema. Gusto mong tumakas dala ang pera kung mangarap ka. Agad na dumamba si Lu Jingchuan. At sobrang brutal na inihampas si Lin Xiaoya. Para idiin ang husto sa mga nagkalat na maleta. Ang mga kamay niya ay parang bakal na sumakal sa manipis na liig ng babae. Ilabas mo ang pera. Yung mga alahas at mamahaling bag na binili ko sa'yo. Ilabas mong lahat ang mga lintik na yan pambayad ng utang mo. Nanlalaki ang mga mata niya. Habang tumatalsik ang laway niya sa namumutlang mukha ni Lin Xiaoya. Ang mga buko ng kanyang daliri sa sobrang higpit. Ay nakakatakot na namuti dahil sa sobrang puwersa. Bibitiwan mo ako. Agad na nagkulay ube ang mukha ni Lin Xiaoya. At nagsimulang tumirik ng malala ang kanyang mga mata. Humagok ng matindi ang lalamunan niya sa sobrang sakit. Ang mga kamay niyang may mamahaling manicure ay buong higpit at bagsik na. Kumamot ng higit 10 malalalim na sugat sa braso ni Lu Jingchuan. Asa ka pa, akin lang ang mga iyon. Pilit na inilabas ni Lin Xiaoya ang mga salitang ito mula sa kanyang mga ngipin. Habang muling ibinaon ng malalim ang kanyang mga kuko. Sa mga nakaumbok na ugat sa liig ni Lu Jingchuan. Mamatay ka. Tuluyan nang nasiraan ng bait si Lu Jingchuan. At mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal. Silang dalawa sa ibabaw ng carpet ng maliit at marangyang apartment, ay baliw na nagkagatan at nagpambuno. Natumba ang mesa, at nabasag ang mga basong salamin sa sahig, at bumaon ang mga bubog sa tuhod at binti nilang dalawa. Ang matutulis na kuko ni Lin Xiaoya, ay humiwa sa gilid ng mata ni Lu Jingchuan, at muntikan na itong mabulag, habang si Lu Jingchuan naman ay parang isang naulol na baliw. Sinasabunutan niya si Lin Xiaoya. Sunod-sunod na sinusuntok ang kanyang tiyan. Rinig ang mga nagwawalang pagtili. Ang galit na pagmumura ng lalaki at ingay ng mga binabasag, na tila yumanig sa buong palapag. Hanggang sa may isang malakas na kalabog, umalingaungaw ang napakalakas na pagsipa sa pinto. Walang kikilos pulis ito. 3 pulis na nakauniporme ang puwersahang pumasok. Muling binitbit sa presinto si Lu Jingchuan. Sa pagkakataong ito dahil sa panggugulo at matinding pananakit, isang mabigat na kalabog. Sa screen ng video call mula sa ibang bansa, bumagsak ang martilyo ng huwes. Nakasandal ako sa isang upuan sa Central Park. At huminga ng malalim ng malamig na simoy ng hangin. Sobrang laki na ng tiyan ko. Wala pang 1 buwan bago ang kabuwanan ko. Maingat na inayos ng caregiver kong si Mary ang shawl sa balikat ko. Miss Ann, medyo lumalamig na po ang hangin. Gusto niyo na po bang umuwi? Hindi muna, upo muna ako ng kaunti.
Hinimas ko ang malaki kong tiyan. Ramdam sa palad ko ang mahinang paggalaw ng baby. Baby! Napakaganda rin ng araw ngayon. Umilaw ang screen ng cellphone ko. Tumatawag sila Uwang mula roon sa atin. Pagkasagot ko pa lang, bumuwad agad ang tuwang-tuwang boses nila Uwang. Ate Jing, ang sarap sa pakiramdam nito. Ang kumpanya ng mga luka kaninang umaga. Formal nang idineklarang bangkarote at tuluyan ng bumagsak. At yung tarantado namang si Lu Jingchuan. Hinatulan na kani-kanina lang sa loob ng korte. Dahil sa mga kasong pampinansyal at pananakit ng tao. Pinagsama-sama ang lahat ng kaso niya. Hinatulan siyang makulong ng 3 taon. Nang marinig ko ang balitang ito, hindi man lang ako nagulat o napangiti kahit kaunti. Inaasahan ko na iyon. Sa sobrang laki ba naman ng utang niya, at binugbog pa niya ng malala si Lin Xiaoya. Kulang pa nga ang 3 taon para sa kanya. Kamusta naman si Lin Xiaoya? Balita ko sira na raw talaga yung mukha. Narinig ko mula sa kabilang linya sila Uwang. Natuwang-tuwa habang nangungutya. Ate Jing, hindi mo lang alam kung gaano kaawa-awa yung babaeng yun ngayon. Nasira na ng tuluyan yung kalahati ng mukha niya. Kahit operasyon hindi na kayang ayusin pa. Nung kamakalawa ng gabi, dala-dala pa niya yung mga lumanyang LV na bag at nagtangkang tumakas. Pagdating niya sa istasyon, hinarang siya ng mga sindikatong naniningil ng utang. Ganado at detalyadong kinuwento sa akin nila Uwang. Balita ko nung kinalagkad daw siya sa eskinita. Pinunit daw ng pira-piraso yung suot niyang mamahaling damit. Nakakakilabot daw yung mga sigaw niya. Walang sinasanto ang mga online lending na yan. Siguradong ang natitirang bahagi ng buhay niya ay gugugulin niya sa pagbebenta ng sarili sa mga club para lang makapagbayad ng utang. May kalalagyan din talaga ang mga masasama. Yan ang napapala nila dahil sa katakawan nila sa pera. Ang malagim na kabayarang dapat nilang harapin. Ate Jing, tapos na po ang pag-aayos ng mga ari-arian niyo dito sa bansa. Naisara na po ang lahat ng kailangan. Naitsek ko na rin po ang lahat ng overseas accounts ninyo. Mabuti, salamat sa pagod mula Uwang. Kunin mo na ang komisyon mo gaya ng napag-usapan. Mula ngayon hindi mo na kailangang bantayan ang mga nangyayari dyan. Walang pag-aatubili kong pinatay ang tawag. Tinanggal ko agad ang reserbang SIM card sa telepono ko. At itinapon iyon sa basurahan sa tabi ko. Inabutan ako ni Mary ng isang baso ng maligamgam na gatas. May maganda po bang balita, Ginang Ann? Kinuha ko ang baso. Ramdam ng mga daliri ko ang init nito. Yung mga nakakadiring basura ay tuluyan nang naitapon kung saan sila nararapat. Tara na, umuwi na tayo. Hinawakan ko ang tiyan ko at tumayo. At lumabas ako ng parke nang hindi man lang lumilingon. Ang bulok at nakakasukang nakaraan na iyon, kasama ng 2 taong iyon, ay tuluyan nang nagtapos. Lu Jingchuan, sulitin mo sana ang 3 taon mo dyan sa kulungan. Dahil sa paglabas mo, malalaman mo na ang mundong dati mong ipinagmamalaki ay matagal nang gumuho. Paglipas ng panahon, sa isang iglap, makalipas ang 3 taon. Sa New York, sa VIP laon ng isang sikat na pribadong ospital, tumagos ang sikat ng araw sa mga ulap, at mainit na dumampi sa patag na damuhan. Isang malinaw at inosenteng boses ng bata ang bumasag sa katahimikan. Isang maliit na batang lalaki na mahigit 2 taong gulang, na nakasuot ng jumper, ay pagiwang-giwang na hinahabol ang isang makulay na bola sa damuhan. Humahalakhak siya ng tuwang-tuwa. Namumula-mula pa ang kanyang maliliit na pisngi. Nakaupo ako sa ilalim ng isang puting payong. Suot ang isang napakaganda at mamahaling itim na suit, mukhang formal pero elegante. At may binabasa akong business plan na purong Ingles. Madam Ann, ito po ang mula sa Asia Pacific Headquarters na pinakabagong approval documents. Pakipirmahan na lang po. Sabi ng blonde at asul ang matang banyagang assistant ko. Habang magalang na inaabot ang isang mamahaling pen. Kinuha ko ang pen at buong kumpiyansang pinirmahan ang pangalang Anjing. Sabay sara ng malakas sa folder. Tumayo ako at naglakad sa damuhan, suot ang aking heels. Sinalo ko ang gumugulong na bola. Yumuko ako at niyakap ang munting anghel na patakbo sa akin. Hala! Dahan-dahan lang, basang-basa ka na ng pawis. Nakangiti kong ginulo ang buhok ng anak ko at kumuha ng panyo para punasan ang pawis niya. Sa nakalipas na 3 taon, ginamit ko ang napakalaking pera mula sa pagbenta ng shares ko sa Lu Group para gumawa ng sarili kong pangalan sa Wall Street. Nagtayo ako ng sarili kong venture capital company na nakatutok sa mga pinakamagandang proyekto sa renewable energy at medical technology. Hindi na ako ang babaeng nasa likod lang ng isang lalaki. At lalong hindi na ako yung babaeng madali nilang paikutin. Ako na ngayon ang may hawak ng yaman at kumokontrol sa sarili kong tadhana. Miss Ann, ang private flight niyo po papuntang Haicheng ay aalis na sa loob ng 2 oras. Tumingin ang assistant ko sa suot niyang Patek Philippe at tahimik na nagpaalala. Binuhat ko ang anak ko at pinanggigilan ang matambok niyang pisngi. Baby, uwi na tayo ngayon. Para balikan kung saan nadapa si mommy at kung saan siya muling bumangon. Ngayong hapon, ang proyektong medikal na pinuhunanan ko ng mahigit 500 milyon ay opisyal nang magbubukas ng Asia Pacific Headquarters sa Haicheng. Bilang pinakamalaking investor at mayoryang may-ari,
Kailangan kong umuwi para mismo sa ribbon cutting. Sa labas ng VIP exclusive lane ng Haicheng International Airport, parang bagyo ang walang tigil na pagkislap ng mga kamera. 12 ng mga reporter. Ang maagang nag-abang kaya punong-puno ang exit. Ayan na nandyan na si Miss Anne. Sigaw ng kung sino. Kaya biglang nagkagulo ang mga tao. Nakasuot ako ng mamahaling black-framed sunglasses at eleganteng cream white na trench coat na may sinturong nakatali sa bewang ko, na lalong nagpatingkad sa maliit, pero matapang kong tindig. Suot ang 7 sentimetrong red bottom heels. Dinig na dinig ang bawat paghakbang ko. Hawak ko sa isang kamay ang anak ko, habang ang isa naman ay nasa bulsa ng coat ko. Mahigit 10 nakaitim na suit, at may earpiece na mga foreign bodyguard, ang pumuprotekta sa aming mag-ina na parang harang na bakal, para pilit na gumawa ng daan, sa gitna ng dagsa ng mga media. Miss, ang totoo po bang sa pagbabalik nyo dala ang 500 milyon? Ay plano nyo nang sakupin ang buong merkado natin? Miss, ang narinig namin na sa loob lang ng 3 taon, gumawa kayo ng pangalan sa Wall Street. Ano po ang sikreto nyo? Halos isaksak na nila sa mukha ko ang mga mikropono. Tumigil ako sa paglalakad. Ang sikreto ay huwag na huwag mong iasa ang pag-asa mo sa ibang tao. Ang negosyo sa Haicheng. Ako si Anjing at siguradong kukunin ko ito. Biglang natahimik ang buong paligid. Kasunod nito, mas bumilis ang kislap ng mga kamera upang tuluyang kunan ang eksenang ito. Ang balitang ito na puno ng tapang at ambisyon ay agad nag-number 1 sa loob lamang ng 10 minuto. Sa mga headline ng lahat ng balitang pinansyal sa Haicheng. Samantala, sa marumi at masikip na kalsada ng lumang bayan ng Haicheng, umaambon ang asidong ulan mula sa langit, at isang masangsang na amoy ng nabubulok na basura ang kumakalat sa masikip na eskinitang ito. May biglang kumaluskos. Isang itim na plastik ng basura ang marahas na pinunit, nakasuot ng mumurahin at punit-punit na jacket. Ang isang lalaking amoy maasim ang buong katawan, habang nakaluhod sa tabi ng basurahan. Ang mga kamay niya na dati pumipirma ng mga kontratang 100 milyon ang halaga, ay puro sugat na at burak ngayon, na parang baliw na naghahalungkat sa mabahong kaning baboy at tambak ng mga basurang papel. Nakakuha siya ng nayuping lata, at parang nakakita ng ginto nang ihagis niya ito sa kanyang sirang padyak. Kakalaya lang niya kaninang umaga mula sa kulungan matapos ang kanyang sentensya. Siya ay si Lu Jingchuan, matapos magdusa ng 3 taon sa bilangguan. Ang araw-araw at gabi-gabing pagtatrabaho niya sa loob, ay tuluyang umubos sa natitirang kayabangan niya. Ang dating mayaman at kagalang-galang na si Boss Lu, ay matagal nang namatay sa loob ng kulungan. Ngayon lubog na ang kanyang mga mata, at parang damong ligaw ang kanyang buhok. Natatakpan ng makapal na balbas ang payat niyang mukha. Umubo ng malakas si Lu Jingchuan, at dumura ng plemang may kasamang dugo. Ang mga mabibigat na trabaho sa loob ng kulungan, ay hindi lang sumira sa katawan niya. Nagdulot din ito ng malalang sakit sa baga. Pilit niyang itinutulak ang maingay niyang padyak, pasuray-suray siyang naglalakad sa kalsada. Kumakalam ng sobra ang tiyan niya sa gutom. Ang tanging natitira sa bulsa niya mula nang makalaya ay ang 50 pisong pamasahe na binigay ng gwardiya. Kinakalagkad niya ang mabibigat niyang hakbang habang dumadaan sa pinakaabalang intersection sa sentro ng syudad. Sa unahan ay isang dambuhalang mall ng mga appliances. Sa pader nito ay may DAC screen na kasing taas ng 3 palapag, na paulit-ulit na nagpapalabas ng pinakabagong balita sa negosyo. Nakakabingi ang lakas ng speaker na halos bumasag sa eardrums ni Lu Jingchuan. Wala sa sariling iniangat niya ang marumi niyang manggas, para punasan ang putik at ulan sa kanyang mukha. Ang kanyang malabo at blangkong mga mata ay manhid na napatingala kung saan nanggagaling ang tunog. Isang tingin lang, parang tinamaan ng malakas na kidlat ang ulo niya. Biglang nanlamig at tila tumigil ang daloy ng dugo sa buong katawan niya. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata. Halos lumuwa ang mga mata niya mula sa lubog nitong mga hukay. Sa malaking screen, ang kalmado puno ng kumpiyansa at nagniningning na babaeng nakasuot ng mamahaling trench coat, na pinapaligiran ng napakaraming bodyguard at mga ilaw. Siya pala iyong babae 3 taon na ang nakararaan. Naniloko niya at ginawang parang tanga, na inakala niyang madaling paikutin. Ang mahina niyang ex-wife na si Anjing. Hindi ito maaari. Hindi ito mangyayari. Nanginginig ang mga labi at nagkikiskisan ang mga ngipin ni Lu Jingchuan. Ang hawak niyang yuping lata ay bumagsak sa tubig baha, at tumalsik ang putik sa buong binti niya. Titig na titig siya sa screen. Sa pamilyar pero parang ibang-ibang mukha na iyon. Ang mapagmataas nitong tingin at tindig na tila minamaliit ang lahat. Natuluyang nandurog sa natitira niyang dangal. Ito pala ang patibong na inihanda niya noon. Ito pala ang naitayo niya pagkatapos tangayin ang lahat ng yaman niya. Ang sarili niyang imperyo. Habang siya sa loob ng 3 taon, ay gumapang sa sahig ng kulungan para lang mabuhay. At paglabas ay namumulot na lang ng basura para makakain. Anjing! Napakalupit mong babae. Namula agad ang mga mata ni Lu Jingchuan. Ang bawat buto sa buong katawan niya ay nanginginig ng husto at hindi makontrol. Sakto namang,
Nag-zoom out ang kuha sa screen. Isang maliit na batang lalaking nakasuot ng magandang jumper, na sobrang cute at gwapo. Ang patakbong pumasok sa frame. Niyakap niya agad ang mahahabang binti ni Anjing. At naglambing gamit ang kanyang boses bata. Mommy, tara kain tayo ng masarap. Yumuko si Anjing, at sumilay sa mukha nito ang matamis ng ngiting 3 taon nang hindi nakikita ni Lu Jingchuan. Yumuko siya para buhatin ang bata, at hinalikan ang maliit nitong pisngi. Boom! Biglang nawala ng lakas ang mga binti ni Lu Jingchuan. Nakatitig siya ng maigi sa mukha ng bata. Ang mga mata nito, ang hugis ng mukha nito, malinaw na dugo at laman niya iyon. Anak niya iyon. Ang anak na dapat sana ay sa kanya. Ang 500 milyong ari-arian at masaganang buhay na dapat sana ay sa kanya. Nawala na lahat. Nawala na ang lahat. Ubo-ubo Jingjing asawa ko. May kumawalang tunog sa lalamunan ni Lu Jingchuan, na parang pighati ng isang naghihingalong hayop. Wala siyang pakialam na tumakbo paakyat sa hagdan ng mall. Asawa ko iyon. Anak ko iyon. Baliw na kumalmot ang mga kamay niya sa malamig na salamin sa labas ng mall, at nakakangingilo ang tunog ng kalmot ng kuko niya sa salamin. Gusto niyang hawakan ang tao sa screen, na hinding-hindi niya maaabot. Puno ng sipon at luha ang buong mukha niya, na humalo sa putik kaya sobrang nakakadiri. Jingjing, mali ako. Tanggapin mo na ulit ako. Hindi ko na iyon ulitin. Ako ang tunay na tatay ng bata. Humagulgol siya nang halos madurog ang puso niya. Kaya naman napapatakip ng ilong at umiiwas ang mga dumadaan. Hoy, anong kaguluhan to? 2 nakapormeng gwardiya ng mall na may hawak na batuta. Ang galit na sumugod palabas. Saan ba galing ang pulubing to? Anong kabaliwan ang ginagawa mo rito? Diring-diri na tiningnan ng gwardiya ang maasim at mabahong damit ni Lu Jingchuan. At buong lakas na idiniin ang batuta sa dibdib niya. Layas doon ka sa iba, mamalimos. Huwag mong dumihan ang sahig sa labas ng mall namin. Malas na buwisit, sa sobrang lakas ng pagtulak, napaurong ng biglaan si Lu Jingchuan. Natisod ang mga paa niya, at sa isang malakas na kalabog, kahabag-habag siyang gumulong pababa mula sa mahigit 10 baitang ng hagdan. Nang malaman niyang umuwi na ako ng bansa, nag-abang si Lu Jingchuan sa labas ng 5-star hotel na tinutuluyan ko, at 3 araw siyang naghintay roon. Pumasok na ang taglamig sa Haicheng. Sobrang lamig ng hangin na tumatago sa buto. Hinigpitan niya ang balot ng lumang jacket, at sumiksik sa sulok para hindi mahanginan. Habang nakatitig ng maigi sa umiikot na pinto ng hotel, kinahapunan ng ika-4 na araw. Pagkatapos ng huling meeting ko sa board, balak kong ilabas ang anak ko para kumain ng paborito niyang shrimp dumpling. Pagkalabas ko ng pinto, isang anino ang biglang sumugod mula sa mga halamanan. Mabilis na gumalaw ang bodyguard ko, at sa isang sipalang ay napabagsak niya ang lalaki, at mahigpit itong diniinan sa lupa. Bitawan niyo ako, Jingjing. Ako to si Jingchuan. Umalingaw-ngaw ang pamilyar pero parang nagbagong boses. Napatigil ako sa paglalakad. Tumingala ang bodyguard ko para humingi ng utos. Kumaway lang ako. Senyas para pakawalan siya ng bodyguard. Bumangon si Lu Jingchuan mula sa lupa. Baka sa mukha niya ang matinding hirap. Ang gulo-gulo ng buhok niya. Baka sa mga mata niya ang desperasyon at pagmamakaawa. Tumingin siya sa akin. At saka tumingin sa anak ko na nakatayo sa tabi ko na nagtatakang nakatingin sa kanya. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Jingjing, bumalik ka na. Ang laki na pala ng anak natin. Inabot niya ang kamay niya. Para sanang hawakan ang bata. Malamig na umiwas ako. At tinago ko ang anak ko sa likuran ko. Mr. Lu, pakiusap, lumugar ka. Ang pagtawag ko sa kanya ng Mr. Lu, ang tuluyang bumasag kay Lu Jingchuan. Bigla siyang lumuhod sa malamig na sahig na marmol. Napatingin sa kanya ang mga dumadaan na may halong pagtataka. Pero wala na siyang pakialam. Jingjing, mali ako. Sising-sisi na talaga ako. Sa 3 taon ko doon sa loob. Araw-araw ko iyon pinagsisihan. Nabulag ako ng katangahan noon. Nalinlang ako ng malanding babaeng iyon na si Lin Xiaoya. Patawarin mo na ako, parang awa mo na. Alang-alang na lang sa anak natin. Magsimula tayong muli. Handa akong maging alilan nyo. Kahit maging full-time na tatay pa ako para alagaan kayo. Habang sinasabi niya iyon, baliw na baliw niyang pinagsasampal ang sarili niya. Umalingaw-ngaw ang bawat sampal niya sa tapat ng hotel. Malamig ko lang siyang pinanood sa palpak niyang pagpapaawa. Kung hanggang ngayon ba ay isa pa rin akong kaawa-awang asawa na walang pera. Luluhod kaya siya dito at sasampalin ang sarili niya. Hindi naman talaga kami ng anak ko ang mahal niya. Ang mahal niya ay ang yaman at posisyon na meron ako ngayon. Napabuntong hininga na lang ako. Lu Jingchuan. Tapos ka na bang umarte? Napatigil sa ere ang kamay niya. Iniangat niya ang kanyang ulo. At lumuluhang tumingin sa akin. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa bag ko. At inihagis ito sa harapan niya. Ngayong nandito ka na. May isang bagay na dapat mo nang malaman. Tulalang pinulot ni Lu Jingchuan ang dokumento. Nanginginig ang mga kamay niya. May malalaking letra na nakasulat sa pabalat nito.
Resulta ng paternity test. Nagmamadaling binuklat ni Lu Jingchuan ang report. Nilaktawan niya ang mga komplikadong detalye sa unahan. At dumiretso sa huling pahina. Tumingin siya sa bahagi ng konklusyon. Batay sa pagsusuri ng DNA. Walang biological na relasyon bilang ama at anak sina Ginoong Lu Jingchuan at Anning. Nanlaki ang mga mata niya. Parang hindi makapaniwala sa mga nababasa niya. Impossible. Hindi ito totoo. Bigla siyang nag-angat ng tingin at nanlilisik na tumitig sa akin. Niloloko mo ako. Buntis ka na ng 4 na buwan nang umalis ka ng bansa. Anak ko iyon. Napangisi ako ng nakakaloko. Natatandaan mo pa ba kung sino? Ang palaging nag-uutos na uminom ako ng pills. Ang lagi mong sinasabi ay nagsisimula pa lang ang kumpanya. Kaya ayaw mo pang magkaanak. Pero ang totoo nagpa-check up ka na sa ospital noon pa man, hindi ba? Nalaman mong sobrang hina ng semilya mo. At hindi ka na magkakaanak. Biglang namutla ang mukha ni Lu Jingchuan. Mariin niyang kinagat ang labi niya. At hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Tama. Ito ang pinakatatago-tago niyang sikreto. Sikretong kahit si Lin Xiaoya ay walang kaalam-alam. Kaya noon ay ganoon na lang. Kabilis ang naging desisyon niyang ipadala ako sa ibang bansa para manganak. Hindi lang para magbigay ng espasyo kay Lin Xiaoya, kundi dahil rin sa matinding hiya at panliliit niya sa sarili. Alam niyang hindi siya makakabuo ng bata. Pero hindi pwedeng malaman ng ibang tao na baog siya. At lalong hindi pwedeng malaman ko. Kaya naman, mas pinili niyang sakyan na lang ang sitwasyon. At hayaan akong ipanganak ang batang hindi niya alam kung kanino. Basta badala nito ang apelyido niyang Lu Jingchuan. Pinagplanuhan na nga niya ang lahat, na kapag naipanganak ko na ang bata, tuluyan na niya akong sisipain palabas. Jing. Kung alam mo na pala ang lahat. Kaninong anak ba talaga yan? Nanginginig ng sobra ang boses niya. Nakalimutan mo na ba? Nung panahong sinasamahan kitang maghanap ng investors kahit saan, para lang makuha mo yung unang pondo ng Blue Ocean Project. Sa pilitan mo akong pinainom ng 3 bote ng matapang na alak. At iniwan mo akong mag-isa sa loob ng ETH room. Dinugo ako ng malala noon at isinugod sa ospital. Sabi ng doktor dahil daw sa epekto ng droga. Mahihirapan na akong mabuntis ulit. Biglang napaatras at nanginig ang buong katawan ni Lu Jingchuan. Kaya. Inangat ko ang tingin ko. Matatalim ang mga mata. Kaya pumunta ako sa isang sperm bank. Gumastos ako ng malaki para piliin ang pinaka magandang genes at nagpa-if. Mula nung araw na mabuntis ako. Ang batang ito ay wala nang kinalaman sa'yo, Lu Jingchuan. Mula nung araw na mabuntis ako, ang batang ito ay wala nang kinalaman sa'yo, Lu Jingchuan. Tuluyan nang gumuho ang mundo ni Lu Jingchuan. Napahawak siya sa kanyang ulo, at humiyaw sa sobrang kawalan ng pag-asa na parang isang halimaw. Akala niya makokontrol pa rin niya ako gamit ang huli niyang alas. Akala niya gamit ang dugo at laman, ay makakabangon pa siya ulit. Pero ngayon, dinurog ko ang lahat ng iyon. Hindi ko na siya pinansin. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Tumalikod at sumakay sa naghihintay na may batch. Dahan-dahang tumaas ang bintana ng sasakyan. Tumingin ako mula sa salamin. At pinagmasdan si Lu Jingchuan na nakaluhod sa lapag. Habang inuumpog ang sariling ulo hanggang sa magdugo. Naintindihan din niya sa wakas, na hindi lang yaman at reputasyon ang nawala sa kanya. Kundi yung buong puso ko na buong buo kong ibinigay sa kanya noon. Umandar na ang kotse. At dahan-dahang sumama sa daloy ng trapiko. Mama, bakit po umiiyak yung tito na yon? Hinaplos ko ang ulo niya. Sa malambing na boses. Kasi naiwala niya yung pinakamahalagang bagay para sa kanya. Sa labas ng bintana, napakaganda ng sikat ng araw. Ang daan sa aming hinaharap, ay para lang sa aming dalawa ng anak ko. Tungkol naman kay Lu Jingchuan, dadalhin niya ang walang hanggang pagsisisi at kawalan ng pag-asa. At magdudusa siya sa putikan sa natitirang bahagi ng buhay niya. At ito, ang tanging ireregalo ko sa kanya.